Sandali! Sasali din ako, Diana. Pasensya na at nahuli ako. Ang bagal kasing tumakbo ng tikbalang nito eh. Paano hindi babagal sa pagtakbo ang tikbalang bebeng? Ang taba-taba mong nakasakay sa kanya. Ano ka, Diana? Mataba nga ako, pero maganda naman ako. Siya nga pala, bebeng. Si Polay, Agua at Teria, mga kaibigan ko. Polay, sila Agua, Teria at Bebeng, mga naunang tumulong sa akin. Nagkamustahan pa talaga kayong 5 ha? Sasabay-sabayin ko rin naman kayong papatayin mamaya. Ikaw ang mamamatay dito. 10 na mga alagad mo, Hedra. Kaya huwag mo kaming maliitin, lalo na si Bebeng, kasi ang taba-taba niya. Diana naman eh. Magkakampi tayo, kaya huwag mo akong tuksohin. Totoo namang mataba ka, Bebeng ah. Mga bata, huwag na kayo magbangayan dyan. Maghanda na kayo sa laban. At sa'yo, Hedra, tama ang kapatid ko. Ikaw at ang mga alagad mong matatalo dito. Nga, dali Polay, Teria, Agua, Bebeng, maganda na sa laban. Mga kaibigan kong kapre, tikpalang, mga mangalok, sigbin at iba pa, maganda na kayo. Matapos ngang mapatay ni Diana ang berberuka at makuha ang pangatlo niyang mutya na mutya ng tubig at maging kaibigan ng mga mangalok, ay inihatid sila ng mga ito papauwi. Samantala, lingid naman sa kanyang kaalaman na may nakakita sa mga nangyari at yun ay isang mandurugo na isa sa mga alagad na Hedra, ang kalaban nilang supremo ng mga gabunan. Kaya naman, nalaman ito ni Hedra na buhay ang batang anak na Rehina at kasalukuyan na tinitipo nito ang mga mutya sa kanyang medalyon. Walang hiya talagang Meldang yun. Buhay pala ang anak ni Rehina. Marahil yun ang pumatay sa kanya. Pero kung naglalakbay ang anak ni Rehina, paanong nawala na naman sa baryo ang mga alagad kong kadwang? Hindi kaya may mga tumutulong sa batang yun? Oo, mahal na Hedra. May 2 bata pong kasama ang anak ng babaylan. Ang isa ay may mutya din ng tubig at ang isa naman ay ang tingera. Pinagtulungan nilang kalabanin ng mga mantiyo at ang berberuka. At siya nga po pala, naging kaibigan na din ito ang mga mangalok. Mukhang tama nga si Garima. Kailangan na mapigilan ang paglakas ng batang yun. Marga, sundan mo ang bata at alamin kung saan ang sunod niyang punta. Tatambangan natin siya. Masusunod, mahal na Hedra. Siya nga pala, huwag mo munang ipaalam sa ibang nalaman mo. Kailangan na huwag mo na itong malaman ni Garima na buhay pa ang batang yun. Tsak na pagtatawanan tayo ng reyna ng mga maligno pag nagkataon. At pagkatapos ng pag-uusap na yon, ay lumipad na nga si Marga pabalik sa baryo kung nasaan sina Diana. At balik nga sa 3, ay inihatid sila ng mga mangalok sa bahay ni Tia Teria. Ayan, nandito na tayo. Salamat mga kaibigang mangalok ha. Tumango naman ang mga ito at ngumiti pa sa 3. Teka, ano nga pala mga pangalan nyo? Ako pala si Agwang Maganda, tapos si Teria ang pasaway, at si Diana ang cute. Ano ka, Agwa? Ikaw nga ang pasaway sa ating 3 eh. At saka wala mga pangalan ng mga mangalok, Agwa. O, wala silang pangalan? Ang hirap naman nun. Pangalanan na lang natin sila. Diana, ikaw ang magpangalan sa kanila. Ano bang magandang ipapangalan sa kanila? Teka, siguro, tatawagan na lang natin silang sina Disa at Gracia. Ano? Disa at Gracia? Parang pinagsama ni Tinugdas Gracia. Sabay tawanan ng 3, kaya naman tumawa din ang mga mangalok dahil sa natutuwa ang mga ito sa 3 bata na pinangalanan pa sila. At dahil nga sa ingay ay bumukas ang pintuan nila Teria at lumabas si Teresa, ang nanay ni Teria, at nakita ang mga mangalok. Kaya naman, agad itong naging alerto. Teria anak, Agwa, Diana, lumayo kayo sa mga yan. Nanay, huwag po kayo mag-alala. Mga kaibigan namin sila. Mali pala ang pagkakalala natin sa kanila, Nay. Mababait sila at hindi po masasama. Nga pa, Aling Teresa. Inihatid nga nila kami dito eh. Inihatid? Ibig sabihin, nagtagumpay kayo sa pagkuha nyo ng mutya? Sabay tingin ni Teria at Agwa kay Diana na ipinakita naman ang kanyang kwintas kay Teresa at nakita ang asul na bato, sabay ngisi. Ang mutya ng tubig? Paano niyo nagawang makuha yan? Gayong
Gabi pala ngayon. Mahabang kwento, Nay. Kaya sa loob ng bahay na lang natin pag-isapan. O sige, pumasok na kayong tatlo. Paano, Tisa? Gracia, uwi na kayo ah. Salamat sa paghatid sa amin kina Terya. Nga, maraming salamat. Dalaw na lang kami ni Terya sa inyo sa susunod. Tapos gala tayo ah. Ilipad niyo ulit kami ni Terya. Tumango naman ang dalawang mga lok at agad nang lumipad pabalik sa bundok. Pumasok na ng bahay nila Terya ang tatlo at pinagtimpla pa sila ng kape ni Teresa dahil ayaw din naman ng mga ito ng gatas. Ngayon, sabihin niyo nga sa akin kung paano niyo nagawang makuha ang matcha ng tubig at naging kaibigan niyo pa talaga ang mga lok. Nung nasa bundok sa may talo na kasi kami Aling Teresa, nakita namin ang mga mangalok. Akala namin, kalaban yun. Yun pala, humaharang sila sa amin para hindi kami makalapit sa talon. At bukod sa barberuka, may mga mantiw din ang nandoon. Tama pa si Agua, Nay, pero nalaman namin na mabait ang mga mangalok at naging kaibigan naman sila nang lumapit si Diana sa kanila at nakapag-usap. Yun nga lang, inataka ito ng barberuka ng tubig na parang sibat. Kaya naman nasugatan ng malubha ang mangalok, kaya doon na kami nagalit at nagpa siyang labanan ng barberuka. Aling Teresa, nagtulungan po kami nila Agua at Terya para matalo ang pangat na barberuka na yun, kaya nagawa naman siyang matalo po. Totoo po yun, Nay. Ang galing nga po ni Agua lalo na po ni Diana. Napagsanib niya ang dalawa niyang mutya sa punyal niya. Marahil, nakita yun ng kabalerong tubig, kaya nagpakita ito ng kusa at lumapit kay Diana. At kinilala siya nito bilang bagong amo, kaya pinakuha ni Diana agad ang mutya ng tubig, Nay. Aling Teresa, ginamit namin ni Agua ang mga mutya namin ng tubig, kaya naman nagawa naming mapagaling ang mga mangalok. At dahil nga po itoon, ay naging kaibigan namin sila. Ganun ba? Ang galing niyo naman. Mabuti at ligtas kayo. Nagtagumpay kayo. Basta, palagi lang kayo magtutulungan ha. At hindi mananalo sa inyo ang kasamaan. Sigurado ako doon. Aling Teresa, wala pong laban sa amin ng mga pangit. Sa kagaya namin ng mga cute at magaganda po. Sige na, maglinis na kayo ng katawan nyo at matulog. Matapos nyo makapagkape. Para makapagpahinga na din kayong tatlo. Alam kong pagod na pagod kayo. Tumango naman ang tatlo at matapos nga silang magkape ay naglinis nga sila ng kanilang mga katawan at nagbihas na saka natulog. Tabi-tabi sila sa higaan ni Terya. Habang natutulog ang tatlo ay lumabas si Teresa at tumingala sa buwan. Naalala niya ang sinabi ng kaibigan nitong si Regina na ang nanay ni Diana noon. Tama ka nga Regina sa sinabi mo sa akin. Ngayon ko lang napagtanto. Ang anak kong si Terya, si Agua at si Diana. Sila ang mga sinasabi mong mga bata na tatalo sa kadiliman at sa kasamaan. Mga inosenteng bata na hindi takot sa mga kampo ng dilim. Para mga bituin sa kalangitan na nagliliwanag sa kadiliman ng gabi. Wika nito, sabay ngiti at pumasok na sa kanilang bahay. Samantala kay Nareha naman ay nasa unahan lamang ito nakatanaw sa bahay nila Terya kung saan natutulog si Diana. Dalawang mutya na lang ang kulang sa medalyon mo Diana, pero hindi magiging madali ang pagkuha sa dalawang natitirang mutya. Sana'y magtagumpay ka aking pamangkin. Ikaw na lang ang pag-asa namin. Wika nito. Samantala sa kalaban naman nilang si Garima ay nalaman niya na may pumatay sa isa niyang alagad na nagbabantay sa motya at ito nga ay ang maligno sa talon na tinatawag na berberuka. Dahil may isa din palang mantiwang nakaligtas at sinabi nito kay Garima ang nangyari na 3 bata umano ang kumalaban sa berberuka at nagawa nila itong matalo. Pero sa sugat na tinamo ng mantiw ay hindi nito kumpletong nailahad kung ano ang nangyari. At dahil nga doon, ay kulang ang nakuhang impormasyon ni Garima. Wisit naman, Teo. Namatay na hindi pa sa akin nasasabi ang lahat kung sino ang 3 bata na pumatay sa berberuka sa talon. Pero, hindi kaya isa doon ang anak ng babaylan at ng kalahating engkanto sa tao? Hindi ko pwedeng baliwalay ng mga nangyayari. Una, ay ang alaga kong balaw ang nawala. At ngayon naman, ang berberuka na siyang nagbabantay sa isang mutya. Hindi ito nagkataon. Kaya naman, inutusin ni Garima ang ilang mga alagad na maligno na magsikalat at ibalita sa kanya ang mga malalaman nila. Kaya nagsikalat nga ang mga alagad nito.
Samantala, balik kay Diana sa bahay nila Terya kinabukasan. Oh, mag-almasal na kayong tatlo. Wow, ang sarap naman ng almusal. Pritong itlog at saka tuyo at sinangag. Kumain kayo ng marami ha, lalo ka na Diana. Aalis ka na ba ngayon? Aling Teresa, mamaya po pagkatapos ko pong kumain, aalis na po ako. Ano? Aalis ka na kita, Yana? Huwag muna, dumito ka muna. Hindi pwede agoy. Kailangan ko magmadali na makuha ang mga mutya ko para makauwi na din ako sa nanay at tatay at manang ko na nag-aantay sa akin sa pagbalik ko. Ganun ba? Susama na lang ako sa'yo. May bigla namang nagsalita at yun ay ang nanay ni Agua na si Agnes. Anong sasama ka? Hindi pwede. Nanay, andito pala kayo. Ang aga-aga, nangangapit bahay na po kayo ah. Anong nangangapit bahay ka dyan? Kagabi pa kamo ako hindi makakatulog dahil sa kakaisip sa inyo. Oh, kamusta na kayo? Mabuti na lang. Ayos lang kayo. Umupo ka muna, Agnes. Ipagtitimpla kita ng kape. Maraming salamat, Teresa. Naupo na nga si Agnes at nagkape na muna. Dito ka na lang ako at huwag ka mag-alala. Kaya ko naman ng sarili ko. Nga, tama si Diana Agua. Dito na lang tayo. Baka makakasagabal lang tayo kay Diana. At saka kung sakaling kailangan niya ng tulong, pwede naman tayong sumunod eh. Nga pala, sasakay tayo sa mga mangalok na sina Dina at Gracia. Anong disgrasya? Anong mangalok? Mga kaibigan po naming mga magagandang aswang, Nay. Si Disa at si Gracia po ang pangalan nila. Ang ganda ng pangalan nila. Maraming salamat pala sa inyo, Agua, Terya, saka sa inyo din po, Aling Teresa, Aling Agnes. Maraming salamat po sa pagtulong niyo po sa akin. Walang anuman, Diana. Tsaka pwede bang Nanay Teresa na lang din ang itawag mo sa akin? Sa akin din. Nanay Agnes na lang ang itawag mo. Nakakatanda naman kasi yung Ali. Matanda na naman talaga kayo, Nanay ah. Tumigil ka. Kumain ka na lang dyan. Kumain na lamang nga silang lahat at matapos ngayon ay pinaghanda na ni Teresa si Diana ng baon nito para sa kanyang paglalakbay. Oh, eto Diana. Dalhin mo ito para may pagkain ka. Maraming salamat, Nanay Teresa. Mag-iingat ka ha. Kung ano't ano man. Bumalik ka dito sa bahay namin ni Terya. Nga, welcome ka dito palagi sa amin, Diana. Sa amin din, Diana. So kung kailangan mo ng tulong ni Agwang Maganda, magsabi ka lang ha. Sige Agwa, maraming salamat sa inyo ni Terya, pati na din po sa inyo Nanay Teresa, Nanay Agnes. O eto Diana, kunin mo to para may pera kang magagamit at makakabili ka ng mga gusto mo kung sakali man. Naku, wag na po Nay Agnes, may pagkain na naman po akong dala eh. Kunin mo na Diana, kasi kuripot yung nanay ko na yan eh. Nga, hindi binibigyan yan. Kaya minsan lang magbigayan, kaya kunin mo na, baka sakaling kailanganin mo. Kinuha na nga ni Diana ang pera na bigay ni Agnes at dito ay nagpasalamat muli ito at lumakad na papalayo sa bahay ng mga bago niya mga kaibigan. Dalawa na lang ang matya na kailangan ko, makakauwi na din ulit ako sa amin pagkatapos nun. Tsaka, ang saya at nakalala ko si na Bebeng, Agwa at Terya na mga kagaya ko ding bata na may kakayahan at lumalaban sa mga kampo ng dilim. Lumakad na nga si Diana na nakangiti. Pero lingid sa kaalaman nito ay may lihim na nagmamasid sa kanya. At yun ay si Marga, ang mandurugo na nakakita sa kanya sa laban niya sa Berberuka. At ito nga ay isa sa mga alagad na Hedra. Alam ng mandurugo na malakas makaramdam si Diana. At may alaga din itong Sigbin. Kaya naman, dumidistansya ito ng malayo. Hindi ako pwedeng lumapit ng gusto sa batang yon. At baka mahalata niya ako. Kaya naman sinundan niya lamang si Diana mula sa malayo. At dahil nakatunang ang tensyon nito kay Diana, ay hindi niya alam na may nagbabantay din sa bata. At ito nga ay si Nereha. At alam ni Nereha na may kalaban na nagbabanta sa kanyang pamangkin. May mandurugo na nagmamatsyag kay Diana? Hindi ko hahayaan na galawin mo ang pamangkin ko. Ako nga harap sa'yo.
Kaya naman nagantay ng pagkakataon si Nereha dahil hindi din siya pwedeng basta nalang lumapit sa kalaban. Dahil nga baka marami ito. Isa pa ay hindi nabuo ang lakas niya at matagal na ito sa mundo ng mga tao. Kaya naman patuloy itong humihina. Kailangan na tipirin ko ang lakas ko. Kung hindi maglalaho ako kapag hindi ako nakabalik sa mundo ng mga engkanto. 2 mutya na lang ang kailangan makuha ni Diana. Kaya konting oras na lang. Wika nito habang nagmamasa din sa pamangkin niya na lumalakad at patungo na sa isang baryo. Ilang baryo ang nadaanan ni Diana at wala naman itong naging problema. Hanggang sa abutan nito ng tanghali. At dito ay naisipan niya na tumigil muna sa isang baryo na kanyang madaraanan para nga kumain. At dito nga ay may nakita na itong baryo sa unahan. Kaya naman, mabilis nang tinungo yon. Pagdating ni Diana sa isang baryo ay agad na itong nagpahinga para kumain. Tumambay ito sa isang tindahan para bumili ng maiinom at doon na kumain ng kanyang pagkain na bigay ni Teresa sa kanya. Habang kumakain si Diana, ay may dumating na isang bata na may dalang mga kabute. Biglang uminit ang medalyon ni Diana dahil hindi pangkaraniwan ng bata na dumating. Magandang tanghali, Aling Undin. Bili na po kayo ng kabuting saging. Mura lang po, 3.20. Anong undin ka dyan? Uding laang. Bakit naman ang mahal niyan, Paula ay 3.20 eh. Di, tumawad na lang po kayo, Aling Undin. Mahirap kasi mga kabuti sa sagingan ni Mang Pancho eh. Sige, pabili ako ng 50 laang. 50? Ang kuripot niya naman po, Aling Undin. Gawin niyo na po ang 100. O siya, sige na para magtigil ka lang. Bumili nga ang tendera ng kabuti kay Polay habang tinitingnan naman siya ni Diana. At dito ay nakita din ito ni Polay at ramdam din ito. Nakakaibang bata si Diana kaya naman lumapit siya rito. Hello bata, gusto mo ba ng kabuting saging? Masarap to kapag naluto. Hindi, salamat na lang sa'yo bata. Wala naman akong paglulutuan yan eh. Kain tayo? Masarap yung ulam mo adobong manok. Sige, pengi ako. Aling Unding, pautang nga po ako ng 2 soft drinks. Salamat. Anong unding? Sinasabing uding laang. Sumalo ka pa talaga dyan. Nako, pagpasensyahan mo na bata itong si Paula ay. Makulit kasi ito. Pero mabait naman yan. Ayos lang po. Ako nga pala si Diana Polay. Ang ganda naman ng pangalan mo, Diana. Hindi kagaya ng pangalan ni Aling Undin. Tinog maligno. Anong tunog maligno? Ikaw lang naman na tumatawag sa akin ng undin. Kahit uding lang ang pangalan ko. O eto ng soft drinks yung 2. Ayan, maraming salamat Aling Undin. Eto Diana libre ka sa'yo. Anong libre ka dyan? Ang lakas mong manglibre eh. Utang naman. Kahit may benta ka naman sa akin ng kabuti mong tinda kailangan ko ng pera Aling Undin eh. At saka babayaran naman kita pag marami na akong pera. Kailan naman kaya yon? Pero siya, sige na kumain na kayo dyan. Pahingi Diana Oo, kuha ka lang Polay. Marami naman yan eh. Alam mo, may kapangalan ka na tinulungan namin dati ni Lola Pilita. Diana din ang pangalan nun eh. Ganun ba? Pero Polay, huwag ka magagalit Kakaiba kang bata no. Paano mo naman nalaman Diana? Nakatago naman ang totoo kong pagkatao may kaalaman kasi ako kahit papaano Polay. Kaya alam ko na hindi ka ordinaryong bata. Hindi talaga ako ordinaryong bata. Kasi kita ko Hindi naman yun ang ibig kong sabihin Polay Ibig kong sabihin, hindi ka puring tao. Tama ba ako? Ang galing mo naman Diana. Alam mo na hindi ako puring tao. Pero wag natin pag-isapan dito yun. Mamaya na lang sa bahay namin. Sama ka sa akin. At saka, alaga mo ba tong sigbin sa ilalim ng mesa Diana? Tumingin si Polay sa ilalim ng mesa at andun nga ang sigbin ni Diana na nagkukunwaring bato. Pero alam naman ni Polay na sigbin yon. Polay, alaga ko yon. Ang galing mo naman. Isa lang ba ito Diana? Gusto ko din mag-alaga ng sigbin Isa lang yun Polay. Ganun ba? Di bali na lang. Sige, kain na tayo. Kumain na nga ang 2. Hanggang sa matapos na silang kumain ay niyaya ni Polay si Diana para umuwi muna sa kanilang bahay. Sama ka sa akin Diana sa bahay namin. Kain tayo ulit. Iluluto ko itong kabuting saging para matikman mo. Pag na Polay, aalis pa kasi ako Saan ka ba pupunta?
Tsaka sandali lang naman, kaya sama ka na muna sa akin, Diana. Tsaka ipapakilala kita sa kaibigan kong duwende. Nagulat naman si Diana dahil may kaibigan palang duwende si Polay. Kaya naman sumama na lamang ito sa bago niyang kaibigang bata na isang aswang na magindara. Nagpaalam na nga ang dalawa sa tindera na si Aling Uding at lumakad na mga ito. Tere, Diana, ando lang ang bahay namin, no? Pero teka, iwan mo lang ba yung sigbin mo? Polay, isusunod naman yan sa akin eh. Ganun ba? Ang galing talaga ng mga sigbin, no? Maghahanap nga din ako para gawin kong alaga. Habang naglalakad ang dalawa, ay napadaan sila sa kababaryo ni Polay na si Mang Pancho. Kaya naman, binati niya ito. Magandang araw po, Mang Pancho. Diana, siya pala si Mang Pancho. Ang kababari kong lasenggo, pero mabait. Magandang araw po, Mang Pancho. Magandang araw din sa inyong dalawa. Oh, Polay, nabenta mo ba ang lahat ng kabuting saging? Konti na lang po ang natira, Mang Pancho. Kaya ibibili ko ito ng tuba mo mamaya bilang parte niya po sa kita ko. Ay, sige, salamat. Paano, Mang Pancho? Mamaya na lang po Tara na, Diana. Lumakad na nga ang dalawa pa uwi sa bahay nila Polay. Lola, andito na po si Polay cute. Cute ka nga sana Pero pasaway ka din naman. Saan ka na naman galing? Ba't maaga ka na namang umalis ng hindi nagpapaalam? Lagpas na sa tanghalian ng uwi mo Pasensya na po, Lola. Isinangawa po ako ng kabating saging sa sagingan ni Mang Pancho. Ito nga po, may kinita po akong pera. Tsaka kumain na po ako ng tanghalian. Binigyan po ako ni Diana. Diana, siya ang Lola Pilita ko. Albularya siya. Pero hindi nga lang masyadong magaling yan. Magandang araw po, Lola Pilita. Magandang araw din sa'yo Pasensya ka na sa apo kong makulit, Diana Nakihati pa sa pagkain mo Mabuti pa kumain na lang ulit kayo dito Nga, Diana. Sandali, iluluto ko lang tong kabating saging. Tulungan na lang kita, Polay. Sige, tara sa kusina. Bahala na muna kayo dito, apo. Aalis muna ako. May titingnan lang ako sa kabilang baryo. Baka abutin na naman ako ng gabi bago ako makauwi. Sige po, Lola. Ako na pong bahala po, Tito. Umalis na nga si Lola Pilita at naiwan si Polay at Diana sa bahay. At dito ay niluto nga nila ang mga kabating saging na kinuha ni Polay. Polay, kailang ba ng lola mo dito? Nasaan ang nanay at tatay mo? Ang tatay ko? Nalunod daw sa sabaw, sabi ni Lola. Nanay ko naman, nasa ibang bansa Kaya kami lang dito ng lola ko. Saan ka nagmana ng pagiging aswang mo, Polay? At saka anong klaseng aswang ka ba? Si tatay ko ako nagmana ng pagiging aswang, Diana. At isa akong magindara. Kaya nga si Polay ang magindarang kitang tawag sa akin ng lola ko May tumawa naman mula sa itaas ng kisame. At ito ay ang kaibigang duwende ni Polay at nagwika na baka si Polay ang magindarang pasaway. Ano ka, Nuno? Hindi kaya ako pasaway? At saka mabuti naman, andito ka. Siya nga pala, Diana. Si Nuno, ang kaibigan kong pating duwende. Nuno, si Diana, ang bago kong kaibigan. Bumaba naman sa kisame ang duwende at tumalon sa may mesa at lumapit kay Diana at iniabot ang kamay nito para mangamusta. Kamusta, kaibigan? Ako pala si Diana. Nagwika naman ng duwende na hindi pala pangkaraniwang bata ang bisita ni Polay dahil may dugo ito na puting engkanto. May dugong puting engkanto si Diana? Totoo ba yun? Hindi ko alam, Polay, kung totoo yan Ang sabi, kalahating tao at kalahating engkanto daw ang tatay ko. Tapos ang nanay ko naman, isang babaylan. Eto nga namana ako sa kanila. Pinakita naman ni Diana ang kanyang punyal pati na rin ang kanyang medalyon. Kaya naman nagulat ang duwende na kaibigan ni Polay dahil kilala niya ang medalyon. Bakit, Nuno? Nagwika ang duwende na ang medalyong suot ni Diana ay pagmamayari ng dating hari ng mga puting engkanto. Nuno, sa kailangan kong hanapin ng mga mutya na ilalagay dito. 2 na nga lang ang kulang Mutya ng apoy na lang. At saka yung isa, hindi ko alam kung ano yun Nagwika naman ng duwende na ang panglimang mutya ay makikita lamang ni Diana sa oras na makumpleto nito ang 4 na mutya ng apoy, lupa, hangin at tubig. Doon lalabas ang panglima nitong mutya na nasa gitna.
Pero nakadepende yon. Kahit kasi makumpleto ni Diana ang 4 na mutya, ay maaari din na hindi magpakita ang pang-5 mutya. Ganun ba? Marami ka namang alam, Nuno. Pero ayos lang kung hindi ko makuha ang pang-5 mutya. 4 siguro? Pwede na yun para protektahan ko ang mga mahal ko sa buhay. Maraming alam yan si Nuno kasi mataas ang katungkulan niyan sa kaharian ng mga duwende. Ganun ba? Baka may alam kay Nuno kung saan makikita ang mutya ng apoy. Nagwika naman ang duwende na meron nga umano siyang alam na pwedeng pagkunan ng mutya ng apoy. Yun nga lang ay mapanganib dahil isang malignong ahas ang nagbabantay dito na tinatawag ni Helbel. Helbel? Nagwika ang duwende na oo umano, isang malaking ahas na 2 ulo at kayang magbuga ng apoy. Namamahay ito sa maitaas ng natutulog na bulkan, pero bago ka makapunta sa lugar na yon, ay madadaanan mo ang pugad ng mga tiyanak at iba pang maligno na nanirahan sa kakahuyan sa ibaba ng natutulog na bulkan. Marami palang pagdadaanan bago ko makuha ang mutya ng apoy Pero sige, nakahanda ako. Nagulat naman ang duwende dahil hindi malang kakakitaan ng takot si Diana kahit sinabi na niya ang mga posibleng banta na maaari nitong kakaharapin. Huwag ka mag-alala, Tiana. Samahan kita. Tutulungan ka ni Polay Cute. Nagwika ang duwende na hindi ba umano natatakot ang mga ito. Mapanganib at malakas na kalaban ang bantay ng mutya ng apoy, kaya naman maaari sila na mapahamak. Hindi, may mutya naman ako, Nuno. Kaya makakalaban ako. Ako din, kaya akong lumaban. Eswang kaya ako. Napailing na lamang ang duwende sa 2 bata dahil hindi man lang kakakitaan ng takot ang mga ito. Mamaya na natin pag-usapan. Kailan tayo aalis, Diana? Kain muna tayo. Alika na, tulungan mo na ako magluto. Sige, Polay. At dito nga ay nagluto na ang 2 ng kabuting saging. At nang maluto ay muling kumain ng mga ito. Samantala sa kalaban naman nilang si Garima, nalaman nito na buhay ang anak ng babaylan, pati na rin ni Nandeng. At inampun ito ng isang pamilyang aswang sa isang maliit na baryo. Yun ay matapos nitong malaman na pinuntahan ni Nareha ang isang pamilya at nakita ito ng isang alagad niya at sinabi yun sa kanya. Wala talagang kwenta ang Hedra na yon. Buhay pala talagang anak ni Nanding at ng babaylan. At kasalukuyan pa ito naglalakbay para makompleto ang mutya sa medalyon. Hindi ako papayag na mangyari yon. Pinag-utos ni Garima na puntahan ng mga alagad nito ang bahay nila Laika, Aling Lucia, pati na rin ni Lucas para hulihin ang mga ito. Mga alagad kong abwak, dukutin niyo ang pamilya ng mga aswang na lakad. Pero wag niyong papatayin, magagamit ko sila laban sa batang pamangkin ni Nareha. Lumakad ang mga ito para nga punta ng lugar ni Laika. Samantala kay Nareha naman ay inaabangan niya at binabantayan ang kilos ng mandurugo na nakaabang din sa kanyang pamangkin na si Diana. Hindi ka makakalapit sa pamangkin ko dahil ako nga harap sa'yo. Wika nito habang nag-aabang sa kilos ng kalaban nila. Samantala sa iba pang bata kagaya ni Bebeng ay pinuntahan nito ang tikbalang na nagbigay ng mutya kay Diana. Kaibigang tikbalang, may pakiusap ako sa'yo. Nakinig ang tikbalang sa pakiusap ni Bebeng at tumango ito. Samantala kay Agua at Teria naman ay pumunta ang mga ito sa mga mangalok na kaibigan nila. At kagaya ni Bebeng ay may pakiusap din ng 2 sa mga ito na tumango naman ang mga ito sa kanila na ang ibig sabihin ay sang-ayon sila sa gusto ng 2 bata. At balik nga kay Diana at Polay sa bahay nila ay nagkakape ang mga ito kausap ang duwende at nagtatanong ang 2 kung paano nakilala ni Nuno ang medalyon na suot ni Diana. Kaya naman, nagkwento nga ang duwende sa mga ito. Ayon sa duwende, matagal na panahon na umano ang lumipas at bata pa ito kasama ng kanyang ama noon. Dumalaw sila sa kaharian ng mga puting engkanto. At sa kaharian nga na yon ay andun din ang iba't ibang mga nilalang kagaya ng mga tikbalang, kapre, serena at sila nga na mga duwende. Katatapos lamang noon ang isang labanan kalaban ng mga masasamang maligno at nanalo sila sa pamumuno ng hari ng mga puting engkanto. At sa pagtitipon-tipon ng mga iba't ibang nilalang sa kaharian na yon ay sumumpa sila ng katapatan sa hari ng puting engkanto na may hawak sa medalyon ng 5 elemento na siyang ginamit nito para talunin ang pinuno ng mga maligno at maibalik ang kapayapaan sa lugar ng mga elemento na tinatawag na elementalya.
Sumumpa ang angkan ng duwende, kapre, tikbalang at mga sirena. At sa mga susunod nitong mga salin lahi, bilang tanda ng kanilang katapatan ay nagbigay ng mutya ng hangin ng mga tikbalang, mutya ng tubig sa mga sirena, at mutya naman ng lupa sa mga kapre, at mutya ng apoy sa mga duwende. Pinagsanib yun ng hari sa kanyang medalyon at doon lumabas ang panglimang mutya na siyang ginamit nila para tuluyang magkukulong sa mga kampo ng dilim. Pero sa pagdaan ng panahon, ay humina na ang hari at kalaunan nga ay namatay. May dalawa itong anak, isang lalaki at isang babae. Ang anak nitong lalaki ay anak nito sa isang tao na siya namang magmamana at magiging hari. Pero tinatanggihan nito yon at pinili ang kanyang pamilya. Ang anak naman ng hari na babae ay siyang naging reyna ng mga pating engkanto at nareha nga ang pangalan niya. Pero hindi nito magawang magamit ang medalyon ng 5 elemento at balita na binalik niya ito sa kapatid niyang tao na isa ding antingero. At Nanding ang pangalan nito na ikinasal sa isang babaylang babae. Pero ang totoong dahilan ni Nareha sa pagbalik ng medalyon sa kanyang kapatid ay hindi niya ito magamit dahil ang totoo ay ampun lamang ito ng hari at hindi ito tunay na anak. Kaya tanging ang lalaking anak lamang ng hari sa tao ang siyang totoong tagapagmana ng kaharian at siyang may kakayahang gumamit ng medalyon. At sa kadahilan ng suot ito ni Diana ay isa lang ang ibig sabihin nun. Siya ang anak ni Nanding at Regina at apo ng dating hari ng mga pating engkanto. At dito naman ay namangha si Polay sa narinig na kwento sa kanya ng kaibigan niyang duwende. Ibig sabihin, isa kang Prinsesa Diana? Hindi nang sabi sa akin, Polay. Pero, prinsesa man ako hindi. Ako ba rin si Diana? Anak ni Lucas at Lucia? Isa akong babaylan na inampun at inalagaan ng mga asong na mababait at mabubuti. Kaya nga ako kumpletuhin ko ang mga matya sa medalyon ko, Polay. Para maging malakas at maprotektahan ko ang pamilya na nag-aruga sa akin. Kasi, alam ko na may mga magbabalak sa akin ng masama. At alam ko na hindi ako pababayaan nila nanay at tatay at manang. Kaya kailangan sapat ang lakas ko para talunan ng sino mang mga kalaban. Ganun ba? Huwag ka mag-alala. Kung sakali may kalaban, tutulungan kita, Diana. Si Polay na magindara na cute ang lalaban sa tabi mo. Salamat, Polay. Alam mo bang hindi lang ikaw ang kaibigan ko na handa ring tumulong sa akin? Isama din si Bebeng, ang albularyang tabatsingtsing. Si Agua, Ateria, ganun din. Ganun ba? Ay di lumatayo kung ganun ang lalaban sa mga kalaban mo, Diana. Oo nga eh. Nagpapasalamat ako't nakilala ko kayo. Kaya tama ang desisyon ko na maglakbay. Samantala, habang nag-uusap naman ang dalawa, ay biglang naglaho ang duwende. Dahil dumating bigla si Lola Pelita, ang lola ni Polay. O Lola, gabi tayo? Bakit po kayo bumalik kaagad? Ang sabi niyo po, gagabihin po kayo. Kukuha lang ako ng gamit. Hindi ko inaasahan na aswang pala makakalaban ko roon. Akala ko'y simpleng bati lang ng engkanto ang nangyari sa apo ni Maring Lorna. Yun pala, inaaswang at balak pa talagang kunin ng bata. Kaya ako bumalik, kukuha ako ng gamit. Sisama po kami sa iyo, Lola. Tutulong po kami ni Diana. Ano, tutulong kayo? Apo, ikaw, makakatulong siguro. Pero ang kaibigan mo, baka. Hindi na naituloy ni Lola Pelita ang pagsasalita nang bigla siyang nakaramdam ng malakas na presensya mula kay Diana. Tinatago kasi ni Diana ang presensya nito na kanyang natutunan para magbukha lamang ito na isang ordinaryong bata lamang. Pero sa oras na iparamdam nito ang kanyang presensya ay magugulat ka na lamang dahil sa lakas nito. Lalo na at may 3 na itong mutsyang hawak. Diyos ko, ang lakas ng presensya mo. Ano, Lola? Pasado na ba kami ni Diana na sumama sa'yo? Isa ka bang batang albularya? Diana? Hindi po, pero may lahi po akong babaylan, Lola Pelita. Napangiti naman si Lola Pelita dahil sa kanyang narinig. Sige, sumama kayong dalawa sa akin. Mukhang ang malas ng aswang na yon na may balak sa apo ni Maring Lorna. Isang batang babaylaan at isang makulit na aswang ang kakaharapin niya mamayang gabi. Ano ka, Lola? Hindi kaya ako makulit na aswang. Hindi ka nga makulit. Pasaway ka naman. Bueno, maghanda na kayong dalawa. Sige po. Diana, isasama mo ba ang sikpin mo? Oo, Polay, kasi sumasama naman yan sa akin eh.
Bigay kasi yan ni Lola Auring sa akin. Ano ka mo? May alaga kang sigbin, Diana ah. At kilala mo pala si Aurelia ah. Apo, siya pa ang nagbigay ng sigbin sa akin, Lola Pilita. Ang kaso, patay na po siya eh. Kaya pinamanan niya na po sa akin ng nag-iisang sigbin niya na natira. Patay na pala si Aureng. Magaling pa namang albularya yon. Maraming ang alagang sigbin yon. Malakas siguro ang nakalaban niya ah. Ngayon, hindi na ako magtataka ah. Dahil siya pala nagturo sa'yo ah. Bueno ah, tara na ah. Lumakad na nga ang tatlo sa bahay ng kumare ni Lola Pilita kung saan inaaswang ang apo nito. At dahil medyo may kalayuan, ay inabot na sila ng takip silim nang makarating doon. At dito papasok pa lang sila Polay at Diana, ay ramdam na nila ang malakas na presensya ng aswang. Nararamdaman mo ba yung Diana? Polay, tsaka naaamay din. Andun oh, tsaka meron pa din sa itaas ng bubungan. Tatlo pala ang aswang na nag-iwan ng markaan ni Diana. Angay, baka pamilya ang balak bumiktima sa apo ng kumari ni Lola. Nagulat naman at napangiti si Lola Pilita dahil nalaman kaagad ng dalawa ang marka na inilagay ng mga aswang. Ang totoo kasi, kaya siya umuwi para isama talaga ang apong si Polay dahil hindi niya kakayanin mag-isa na labanan ng mga aswang kaya magpapatulong sana ito sa kanyang apong Magindara. Swerte naman pala na isang babayla ng bago nitong kaibigang si Diana. Nadagdag din na makakatulong sa kanila at bukod pa roon ay may alaga din itong sigbin. Magaling mga apo, nalaman niyo kaagad kung ilan ang aswang na may balak ng masama sa apo ni Maring Lorna. Apo, kaya wag na po kayo mag-alala Lola. Si Polay Kit at Diana maganda na po ang bala sa mga pangat na aswang mamaya. Nga, lagot sila sa amin ni Polay. Pero issue sila dito Pumasok na nga ang mga ito sa bahay at sinalubong naman sila ng kumare ni Lola Pilita na si Lola Lorna. Maring Lorna ito pala ang mga apo ko. Si Polay at Diana Sinama ko na lang sila Makakatulong sila sa akin. At kahit mga bata mga yan, ay magagaling yan. Titulong po kami ni Polay para pumapatay namin ng mga aswang na may balak ng masama sa apo niyo po. Nga po, kami na po ang bahala Lola Lorna. Pero bago yun, wala po ba kayong pahapunan dyan sa mga kit na kagaya namin na magliligtas sa apo niyo? Wala sa mga aswang po. Tumigil ka dyan, Polay. Naku, pasensya ka na sa apo kong ito, Mare. Makulit talaga yan. Ayos lang, Mare. Naghanda naman talaga ako ng hapunan natin. Kaya sige na umupo na lang kayo sa mesa Ipaghahanda ko na kayo ng hapunan. Naupo na nga si Lola Pilita, pati na rin si Polay. Pero si Diana ay tinungo ang kwarto ng apo ni Lola Lorna. Lola, dito po ba ang kwarto ng apo niyo? Oo, Diana. Diyan nga. Nakahiga kasi dyan palagi ang apo ko. Palagi na lang siya nangihina. Pwede pong pumasok? Sige, bukas naman yan. Bakit Diana? Samahan mo ako Polay? Suriin natin ang apo ni Lola Lorna. Pumasok nga ang dalawa sa kwarto at nakita ang batang lalaki na mas bata sa kanila ng konti at namumutla ito. At dito nga'y lumapit si Diana at hinawakan ng kamay ng bata. Hindi maaari ito Polay. Inuunti-unti ang atay niya ng mga aswang kaya siya nangihina. Ano? Kinakain ng mga aswang ang atay niya? Paano naman nangyari yung Diana? May mga aswang na kayang gawin niyo na po. Marahil. Inang pabalik-balik na mga ito dito. Mga salot at perwisyo. Ayan ang gagawin natin Diana. Susubukan ko siyang pagalingin para maibalik ang lakas niya. Talaga kaya mong gawin yung Diana Susubukan ko lang po Lola. Polay, tulungan mo ako Sige, si Polay kitang bahala. Sabihin mo lang sa akin kung anong gagawin ko Diana. Labas po muna kay Lola Pilita. Pwede po ba? Gusto ko sanang makita ang gagawin mo Pero sige, lalabas muna ako. Lumabas nga si Lola Pilita at dito ay inilabas ni Diana ang medalyon niya na may 3 mutya. At dito ay pumikit si Diana at nag-orasyon ito. Nananawagan ako sa 3 elemento sa medalyon ko. Lupa, hangin na tubig. Pagalingin niyo sana ang bata sa harapan ko. Pakiusap. Nakita ni Polay ang pagliwanag ng 3 mutya sa medalyon ni Diana. Ang hangin, tubig at lupa. At maging si Polay ay nagulat dahil nagliwanag din ang katawan niya sa kulay pula at sumanib ang liwanag sa medalyon ni Diana. Nagsanib naman ang 4 na kulay ng liwanag papunta sa gitna na may bakanting lagayan ng bato.
Dito nakita ni Polay ang paglabas ng puting liwanag mula sa 4 na kulay ng liwanag na naghahalo-halo sa medalyon ni Diana. At dito ay lumutang ang liwanag at pumunta sa katawan ng batang lalaki na nakahiga sa kama. Nagliwanag ang katawan nito at maya-maya ay biglang nawala ang pamumutla nito at bumalik sa normal ang itsura ng bata at napabangon ito. Dito na din dumilat si Diana, nakasabay din ang paglahon ng mga liwanag sa medalyon niya. Ayos, ang galing mo Diana. Naging maayos ang bata oh. Agad namang binuksan ni Polay ang pinto at pinapasok ang dalawang matanda na sina Lola Pilita at Lola Lorna at kapwa nagulat ang dalawa sa nakitang pagbabago sa katawan ng bata. Masigla na ito at nawala ang pamumutla at nakakatayo pa ito at niyakap ang kanyang Lola Lorna. Diyos ko, apo ko. Salamat sa Diyos at magaling ka na. Salamat sa inyo, Polay. Diana. Wala nga naman po Lola, maliit na bagay. Wala ba tayong pa-soft drinks dyan? At magaling na po ang apo nyo? Ay meron. Bibili ako para sa inyong dalawa. Maraming salamat. Ano nangyari, Polay? Diana. Paano niyo napagaling ang apo ni Maring Lorna? Ngumiti at ipinakita ni Diana kay Lola Pilita ang kanyang medalyon. Ang medalyon ng 5 elemento, nasa sayo. Ang galing ni Diana, ano po Lola? Panis kayo sa kanya at nagawa niyang mapagaling ang apo ni Lola Lorna na hindi niya nagawa. Pero Diana, sandali. Kanina nung pinagaling mo ang bata, nagliwanag ang mga mata mo. Tapos nagliwanag din ang katawan ko ng kulay pula. Tapos sumanib sa mata mo. Hindi ko nakita Polay eh. Nakapikit kasi ako. Ganun ba? Bakit kaya? Pero hindi bali na. Kain na tayo. Nagugutom na ako eh. Sige Polay, ako rin. Nagutom dahil sa ginawa ko. Sige na, maupo na kayong dalawa dun sa mesa. Umupo na nga sina Polay at Diana at napapailing na lamang si Lola Pilita kay Diana dahil sa murang edad ay kaya na niya magpagaling ng ganoong karamdaman. Para kasi kay Lola Pilita, aabutin pa ng ilang buwan o ng taon bago manumbalik ang lakas ng bata dahil nga sa kagagawa ng mga aswang sa pagkain ng atay nito na unti-unti. Pero nagawa yung maibalik ni Diana ng ilang sandali lamang. Kaya naman, napahanga nito ang matanda. Ngayon magaling na ang apo ni Lola Lorna, ang mga aswang naman ang isusunod natin Polay. Oo ba? Aabangan natin sila mamaya. Oo, papalapitin natin sila. Gusto nila ng atay? Sige, bibigyan natin sila ng atay. Gagawa tayo ng pain. Pain? Polay, may manok naman dun si Lola Lorna. Kitahin natin at kunin ang atay at ilagay sa baon ng nyog. Diyan ako nga habulin nila yon at doon natin sila aabangan. Ang galing mo naman Diana. Pinapahanga mo talaga ako. Ang bata mo pa. Pero marami ka nang nalalaman. Tunay nga na may lahi kang babaylaan. Usa lang po kasing pumabasik sa isip ko ang mga gagawin ko Lola. Para bang may nagtuturo sa akin. Ganun ba? Balang araw, pag lumaki ka na, tsak akong kakatakutan ka ng mga kampo ng dilim. Ako din, pag lumaki, tsak nalalakas ako lalo at lalabanan ko ang mga masasamang aswang na mga salit at tutulungan ko si Diana. Nakikita ko nga na balang araw, wala nang kampo ng dilim ang magugulo sa mga tao. At andyan kayo, mga kakaibang bata na lumalaban sa mga masasama. Napangiti naman si Lola Pilita. Dahil sa kanyang apo at kay Diana, tsak na pag lumaki ang mga ito ay siguradong lagot ang mga kampo ng dilim sa kanila, lalong-lalo na sa batang si Diana. Natigil na lamang ang pag-uusap ng tatlo nang bumalik na si Lola Lorna. Dala ang 1 litro ng soft drinks at kumain na sila pagkatapos. Matapos kumain ay naghanda na sila at hiningi nga ni Diana ang 1 manok nila Lola Lorna at kinatay ni Lola Pilita. Kinuha ang atay nito, sabay lagay sa baon ng niyog at nagpataw ng pang-akit na orasyon dito si Diana. Tsaka inilagay sa gitna ng bahay ang baon na may nakalagay na atay ng manok. Pinapasok naman ni Lola Pilita si Lola Lorna at ang apo nito sa isang silid kasama niya at naglagay ng sabulag na orasyon para hindi sila maramdaman ng mga aswang at naiwan si Polay at Diana lamang ang nasa sala na nag-iintay sa mga paparating nilang bisita. Polay po, Diana, kayo nang bahalang dalawa dyan. Alam kong kaya niyo ang mga aswang na yon. Pero mag-iingat pa rin kayo. Huwag kayo magpakakampante eh. Sige po Lola, kami pong bahala ni Diana. Apo, kami na pong bahala. Ponche, maging alerto ka't mapapalaban tayo. Nag-aba nga ang dalawang bata kasama ng alagang sigbi ni Diana. Kaya naman lumipas ang mga oras. Biglang nakaramdam na sila ng alinsangan
at nakaamoy na din ng mabaho. Naging alerto na din ang sigbin ni Diana pero hindi ito nag-ingay. Kaya naman alam nila na dumating na ang kanilang mga bisita. Polay, maganda ka na? Narito na sila. Nagulat si Diana nang makita si Polay na nagbabaga ang mga mata sa dilim at yumabong din ang mga kilay nito at nagkaroon ng matatalas na kuko pati na rin ang mga ngipin. Polay, naging aswang ka na? Nakakaya mo palang kontrolin yan? Naman Diana, kaya kung maging aswang at hindi nawawala sa sarili. Yun nga lang, pag nagiging aswang ako, di na ako masyadong cute. Nakakatakot ka nga eh. Yan pala ang itsura ng isang magindarang aswang. Maya-maya pa ay nakarinig na sila ng mga kalabog na tila may dumapo sa bubungan ng bahay nila Lola Lorna. Mga aswang na lipad pala ito Mabuti naman at hindi sila kalahi nila nanay at tatay na mga aswang na lakad. Hinugot na nga ni Diana ang kanyang punyal at pumesto sa may gilid ng bintana para sana abangan ang papasok ng mga aswang na may bala kunin ang pinain nilang atay ng manok. Pero nagulat ito nang lumundag si Polay mula sa bintana at lumabas ng bahay. Polay, bakit ka naman lumabas? Wika ni Diana sa isip niya dahil aabangan sana nila ang pagpasok ng mga aswang at doon ito susunggaban. Pero nauna nang lumabas si Polay at narinig pa niyang hinamon nito ang mga aswang. Ay mga pangit, balak niyo pang biktimahin ang apo ni Lola Lorna Ako ngayon ang harapin niyo. Mabilis din lumabas ng bahay si Diana, dala ang baon ng niyog na may nakalagay na atay ng manok at pinakita yun sa mga aswang dahil alam niya na hindi nila ito kayang tiisin. Gusto niyo ba ng atay? Eto na kunin niyo. Yan ay kung kaya niyo. Nga, natatakot ba kayo sa amin? Mga bata lang naman kami Oli naman, ba't ka kasi lumabas? Aabangan sana natin sila sa loob ng bahay. Pero lumabas ka naman kagad. Mukhang tama nga sabi ng lola mo, si Polay pasaway ka nga. Pasensya na Diana, nakalimutan ko Di ko kasi napigilan ng sarili ko nung naging aswang na ako. Hindi bali na nga, maganda ka na Polay, andyan na sila. Nakita ni Polay ang paglabas ng ilang mga aswang sa may puno, kasama ng isa sa bubungan at lumapad yun papunta sa harapan nila. Eto na yung tatlong pangit Diana Natawa naman si Diana dahil kung tutuusin, mas pangit at mas nakakatakot si Polay kaysa sa mga kaharap nila mga aswang na lakad. Naging seryoso lang ito nang magwika ang isang babaeng aswang. Sino kayong dalawa? At bakit nasa sa inyo ang atay ng biktima namin? Ikaw batang magindara. Maghanap ka ng bibiktimahin mo Oo, at kayo yung bibiktimahin ko mga pangit kayo. Oo nga, mga salik kayo. Etong si inyo. Nag-orasyon si Diana habang hawak ang medalyon niya. Mutya ng lupa akong taglay. Huwag mong paggalawin ng mga kaaway. At nagliwanag ang mutya ng lupa ni Diana at lumubog ang paa ng isang aswang dahil agad namang nakatalon at lumipad ang dalawa pa. Tatakas pa kayo Mabilis namang sinunggaban ni Polay ang isa pang lilipad na sana at ang isa naman ay sinunggaban din ng sigbi ni Diana kaya hindi sila nakalipad pataas at dito ay nagpambuno ang mga ito. Walang nagawa ang kalaban ni Polay dahil mas malalakas ito at maliksi kaya agad niyang napatay ito ng kalmutin niya ang leeg nito. Habang mabilis namang tinulungan ni Diana ang alagang sigbin kaya naman nagawa niya ring mapatay ang isa at ang babaeng kausap na lamang nito ang natira na nakalubog na sa lupa ang mga paa. Hindi, isa ka palang antingerang bata at may alaga ka pang sigbin? At kaibigan mo pa ang magindarang aswang na yan? Ako si Diana, ang batang babae lang na inampun ng pamilyang aswang. Pero hindi kagaya nyo, mabait ang nanay at tatay at manang ko. Kagaya ni Polay, kahit pasaway ay mabaitin. Diana naman hindi ko ako pasaway. Isa kang babaylan? Oo, at ako ang tatapos sa mga kagaya nyo masasamang aswang. Pero bibigyan kita ng pagkakataon na mamuhay ka ng payapa at bubuhayin kita. Tinanggal ni Diana ang pagkakabaon ng mga paa ng aswang sa lupa, kaya naman nakagalaw na ito. Sa tingin mo, magbabago ako? Matapos niyong patay ng pamilya ko? Umanda kayo sa akin! Imbes na tumakbo papalayo, ay sinugod na si Diana at sinunggaban at kinagat sa leeg. Hinayaan lang naman ito ng sigbin at ni Polay kahit na kaya nila itong pigilan.
Dahil alam nila na hindi naman basta-basta magpapakagat si Diana sa aswang at matalino ito. At tama nga sila dahil hindi bumuo ng pangalang aswang kay Diana dahil parang tubig lang ito. Kinalmot-kalmot pa siya ng nilalang pero wala ding epekto dahil sa mutya ng tubig sa kanyang medalyon na nagliliwanag na. Bakit hindi ka tinatablan? Alam ng aswang na wala itong laban kay Diana kaya naman lumipad na ito papalayo. Binigyan na kita ng pagkakataon pero sinayang mo lang. Ngayon, umanda ka sa akin. Mutya ng hangin, ako'y tingin, babagsakin mo ang kampo ng dilim. Nagliwanag ang mutya ng hangin ni Diana at dito ay nagpakawala ito ng malakas na bolang hangin at inatake ang lumilipad na papalayong aswang. At dito nga ay tinamaan ito at bumulusok pa ibaba. Dahil sa lakas ng hangin na tumama dito, nabutas pa ang mga pakpak niya kaya naman hindi na niya ito nagamit. At namatay na lamang ito nang bumagsak ito sa batuhan. Kaya nagawang mapatay ni Polay at Diana ang mga aswang na lipad na may balak ng masama sa apo ni Lola Lorna. Ayun, isa palang pangit. Ang galing mo, Diana. Nagagamit mo ang kakayahan ng mga matya mo. Polay, unti-unti ko na silang nagagawang gamitin. Ayos pala talaga ang may matya, no? Maghahanap din kaya ako ng sayo. O kaya ay pag may sobra, pahingang isa. Natawa na lamang si Diana sa makulit niyang kaibigang aswang na si Polay. At niligpit na lamang ng mga ito ang mga bangkay ng mga aswang na kanilang napatay at sinunog yun. Samantala kay Marga naman mula sa itaas ay nakita niya ang ginawa ni Diana. Kaya naman nagdalawang isip ito na lumapit. Mukhang lumalakas ang batang yun habang nagtatagal. Wika nito kaya naman umatras muna ito at bumaba sa kakahuyan. Pero yun pala, ang inaantay na pagkakataon ni Nareha at mabilis nang pinana ang malaking pakpak ng mandurugong si Marga. Kaya naman nabutas ito at napahayaw ito sa sakit. Panghas, magpakita ka! At dito nga ay lumantad si Nareha sa kanya. Masakit ba? Ngayon, hindi ka na makakatakas sa akin. Hindi. Ikaw? Anong ginagawa mo sa lugar na to? Ikaw ang dapat kong tanungin. Anong ginagawa mo sa lugar na to? Balak mo bang kalabanin ang pamangkin ko? Natatakot ka sa nakita mo, no? Kaya ka umatras. Kung ganon, binabantayan mo palang pamangkin mo, peking reyna ng mga puting engkanto? Muli itong pinana ni Nareha at tinamaan ito sa balikat, kaya naman napahayaw ang mandurugo na si Marga. Dahan-dahan ka sa pananalita mo, baka ang susunod na palaso ay sa ulo mo na tumama. Ngunit tumawa naman ang mandurugo at nagulat si Nareha nang may umatake sa kanyang mga abwak, isang abwak na uwak at isang abwak na bayawak na sabay sumugod sa kanya. Kaya naman napaatras ito at binunot ang kanyang espada. Espada? Gumagamit ka ng sandata? Isa lang ang ibig sabihin nun. Umihina ka na, Nareha? Siguro, ilang linggo ka na dito sa mundo ng mga tao, ano? Kaya humina ka ng ganyan. Oo, mahina nga ako. Pero kaya ko pa rin kayong tapusin ng mga kasama mo. Sinugod ni Nareha ang mga abwak at pinagtataga. Kahit papaano ay may bilis pa rin ito, kaya nagawa niyang mapatay ang dalawang kasama ni Marga na mga abwak. Aba, may kabilisan ka rin pala. Ngayon, ikaw na ang isusunod ko. Sabihin mo sa akin ngayon ang sinabi mo kanina na peke akong reyna. Oo, peke ka naman talagang reyna. Dahil hindi ka naman anak ng hari. Ang kapatid mo sama ang tunay na tagapagmana. Inang narinig ko sa usapan ni Hedra, pati na rin ni Garima. Tinaga ni Nareha ang isang pakpak ng mandurugo, kaya naman naputol ito at napahiyaw ang aswang. Sabihin mo sa akin lahat ng nalalaman mo. Kung ayaw mong putulin ko ang ulo mo, mandurugo. Sandali. Sige, sasabihin ko sa iyo ang lahat. Hayaan mo lang akong mabuhay. Magsalita ka. Anong nalalaman mo? Bakit mo sinusubaybayan si Diana? Alam na ba ni Hedra at Garimang tungkol sa kanya? Sa Hedra pa lang ang may alam at siya ang nag-utos sa akin na patayin ng bata. Ang tungkol sa akin, anong nalalaman mo? Hindi ka anak ng hari dahil hindi mo magawang magamit ang medalyon ng 5 elemento. Yun ang sabi ni Garima, kaya hindi siya takot sa'yo. Takot siya sa bata dahil ito ang may kakayahang talunan siya, kagaya ng ginawa ng dating hari. Nagulat naman si Nareha dahil hindi niya alam ang tungkol sa bagay na yon.
Kaya pala hindi siya kinikilala ng mga engkanto at sinanding ang kanilang kinikilala dahil alam pala ng mga ito na hindi ito tunay na anak ng hari. Dahil dito ay nawala panandalian sa ulirat si Nareha na sinamantala naman ni Marga yon at kinalmot siya ng mga kuko nito sa katawan dahilan para masugatan siya at mabitiwan ng kanyang hawak na sandata. At dito ay tumakbo si Marga at isang mandurugo mula sa kakahoyan ang dumagit dito at inilipad siya papalayo kaya nagawang makatakas ni Marga. Hindi, nakatakas siya? Kailangan kong bumalik kina Laika. Nasa panganib sila. Kahayaan ko na si Diana. Alam kong kaya na niyang sarili niya. May tiwala ako sa pamangkin ko. Kaya naman, pinagaling ni Nareha ang sugat na tinamo sa mandurugo. Pero gayon pa man, ay mas lalo lamang itong humina. Wala na akong sapat na lakas. Ilang araw na lang itatagal ko sa mundo ng mga tao. Kailangan kong bumalik ng elementalya para muling magkapag-ipon ng lakas. Alam ko, magagawa ni Diana ang lagpas ng lahat ng mga pagsubok dahil hindi siya nag-iisa. Wika ni Nareha. Dahil nakita niya kung paano tulungan ng ibang bata si Diana at hindi nila namamalayan na ang mga tumutulong sa kanyang mga bata ay taglay ang mga elemento na katumbas ng mga mutya sa kanyang medalyon. Kagaya na lamang ni Bebeng na taglay ang elemento ng lupa. Si Agua na taglay ang elemento ng tubig. Si Teria naman ay hangin at si Polay naman ang apoy. Si Diana ay taglay ang kakaibang elemento at yun ay ang liwanag. Liwanag na siyang tatalo sa kadiliman. Kaya dito ay lumakad na si Nareha para puntahan si Laika, Lucia at Lucas. Samantala kay Marga naman ay dumating na ito sa lugar ni Hedra. Hedra? Ano nangyari sa'yo, Marga? Bakit sugatan ka? Nagawa mo bang inuutos ko sa'yo? Patawad, Hedra, pero hindi ko nagawang mapatay ang batang anak ng babaylan. Ano? Nabigo kang patay ng batang anak ng babaylan? Wala ka talagang kwenta. Patawad, pero may nakailam kasi. At yun ay si Nareha. Ang rina ng mga pating engkanto. Nakalaban ko siya kaya ako sugatan. Anong sabi mo? Nagawa mong makalaban si Nareha? Pero bakit buhay ka pa kung nagawa mong makalaban si Nareha? Huwag mong sabihin na sinabi mo sa kanya na alam ko na nabuhay ang pamangkin niya. Patawad, Hedra. Pero yun lang ang alam kong paraan para buhayin niya ako. Pero mahina na siya. Nagawa ko siyang masugatan. Estupida ka pa rin talaga? Para sabihin sa kanyang lahat? Nasaan ang bata? Nasa isang baryo kasama ng matandang albularya sa lugar na may apong Magindara. Palagay ko, balak niyang kunin ang mutya ng apoy sa natutulog na bulkan. At 3 mutya na ang hawak ng bata. Hindi niyo pwedeng makuha ang mutya ng apoy. Pipigilan ko siya at ako mismo ang haharap sa kanya. Wika ni Hedra na namumula pa ang mga mata. Sabay kalmot ng mabilis sa leeg ng mandurugong si Marga. Dahilan para mamatay ito. Yan ang bagay sa kagaya mong walang kwenta. Wika nito at naghanda para puntahan ang lugar kung nasaan nga si Diana. Samantala balik naman kina Diana at Polay ay pumasok na sila ng bahay para ipaalam kay Lola Pilita na napatay na nila ang mga aswang at sinusunog na nila mga ito. Lola, labas na kayo? Ayos na po. Ano mga apo? Napatay niyo na ba ang mga aswang? Tulog na kasi si Maring Lorna pati na rin ang apo niya. Apo Lola, ayun na sila oh. Ginawa na naming bonfire ni Diana. Sinasabi ko na nga ba, walang magiging laban sa inyo ang mga aswang na yon. Ang gagaling niyo talaga. Mabuti nga sa kanila't mga salit sila at saka magaling pa silang gumawa ng sabulig eh. Ni wala man lang nagising sa mga kapitbahay dito. Nga no? Ganun talaga ang mga aswang mga apo. Magaling minsan sa mga pangkubling sa bulag. Mabuti nga at napatay niyo na at hindi na sila makakapangbiktima pa. Mabuti pa, magpahinga na kayo. Ako na magbabantay. Sige po Lola, at bukas ay aalis kami ni Diana. Sasamahan ko po siya. Aalis? Sana naman kayo pupuntang dalawa? Sa bundok po. O doon sa natutulog na balkan Lola. Kasi sabi ng kaibigan kong Nuno, may nakatagong mutya ng apoy doon eh. Kaya ako kunin namin ni Diana. Ano? Delikado doon na po. At ang kagubatan sa ibaba noon ay pugad ng mga tiyanak at iba pang maligno. Alam na po naman yun Lola. Sinabi na po sa amin ni Nuno. May mutya naman ako Lola Pilita. At aswang naman si Polay. Kaya may laban kami sa mga tiyanak kung sakaling makaharap naman sila.
payagan niyo na po ako, Lola, kasi hindi po pwedeng pabayaan si Diana na mag-isa lang po doon. Sige na, may tiwala naman ako sa inyo. Alam ko malalakas kayong mga bata. Kaya naman nag-apiran pa ang dalawa. Dahil nga pinayagan na sila ni Lola Pilita para kunin ang mutya ng apoy sa itaas ng bundok. Nagpahinga na nga ang dalawa at kinabukasan ay maaga na silang nagpaalam kay Lola at sinabing ayos sa ang lahat at napatay na nila ang mga aswang kaya ligtas na nga ang apo nito. Labis naman ang pagpapasalamat ng matanda sa kanila dahil bukod sa napatay nila mga aswang ay nagamot din ang apo nito. Kaya bibigyan sana ng pera nito si Lola Pilita pero ayaw nitong tanggapin yon kaya si Polay ang kumuha ng 500. Mare, maraming salamat sa inyo. Eto, tanggapin niyo sana ang munti kong bigay sa inyo. Nako, wag na Mare. Para ka namang iba dyan. Tsaka alam mo naman na hindi ako nagpapabayad. Sa amin na lang po yan ni Diana, Lola. Pang merienda namin. Tsaka kami naman ni Diana ang lumaban sa aswang at kumamot sa apo niyo eh. Tsaka wala namang ginawa yung si Lola Pilita. O sige na, eto na Polay. Polay, ano ba? Ibalik mo nga yan. Hayaan mo na Mare. Sige na, konting bagay lang sa ginawa nilang tulong sa aming maglola. O siya, sige Mare. Pasensya ka na sa kakulitan ng apo ko. Paano? Aalis na kami. Sige, mag-iingat kayo. Maraming salamat ulit sa inyo. Nagpaalam na nga ang tatlo para umuwi. Punta tayo sa tindahan ni Aling Nading Diana. Merienda tayo dun. At bumili ng babaonin natin mamaya. Sige, Polay. Tumakbo na nga ang dalawa at iniwan pa si Lola Pilita. Polay, Diana, sandali lang naman. Hay, iniwan pa ako ng dalawang yon. Pero hindi ko lubos akalain na pwede palang maging magkasundo ang aswang at ang isang babaylaan. Sabay ngiti nito at sumunod na din sa dalawa. At sa tindahan nga ni Aling Uding. Aling Uding, magandang umaga. Kape nga po at tinapay. Ay nako, andyan ka na naman. Sinasabi ng unding at hindi undin. Ikaw talaga iniiba mo na lang palagi ang pangalan ko. Utang na naman ba ito Polay? Hindi po Aling Uding May pera po kami ni Diana. Ito po, 500. Keep the change po. Aba, himala. May perang pumasok sa tindahan ko ng ganito kaaga at galing pa talaga sa'yo. Anong keep the change ka dyan? Sakto lang tong bayad sa utang mo dito sa tindahan. Pero nakakatawa naman. Bayad ka na. Saan niyo pala ito nakuha ni Diana? Sideline po namin ni Diana yan po Aling Uding. Anong sideline ka dyan? Tagaligpit po ng aswang. 3 nga po ang napatay namin ni Diana Ano ka mo? Nakapatay kayo ng aswang. Hay nako, pinaglololo ko muna naman akong bata ka. Siya sige na. Etong kape nyo, may tinapay dyan. O kaya ay biskwit, kumuha na lang kayo ni Diana dyan. Kumain na nga ang dalawa sa tindahan ni Aling Uding at nagulat na lamang ang matanda dahil 2 supot ng tinapay at 10 biskwit ang naubos ng dalawa. Hindi ba kayo naghapunan na dalawa? Naghapunan po. Kaso, nagutom po kami ni Polay Aling Uding. Nga pa Aling Uding. Sige po, alis na po kami ni Diana Salamat po. Umalis na nga ang dalawa pa uwi sa bahay nila Polay. At pagdating nila doon ay naghanda na sila ng mga gamit para umalis patungo sa natutulog na bulkan kung saan nila kukunin ang mutya ng apoy. Mga apo, sigurado na ba kayo na ilang ang dadalhin nyo? Puro pagkain yan. Wala man lang mga pangontra. Apo Lola, ayos na po ito. May punalat mutya naman po ako Tsaka malakas naman po si Polay. Oo nga, malakas naman ako Lola. Tsaka mas nakakatakot kayang magutom. Kaysa labanan ng mga pangit na mga aswang. Pambihirang bata ka. Ano magugutom? Puro chichirya yung dala mo. Bueno, sige na. Mag-ingat kayong dalawa. Bumalik kayo ng ligtas. Tandaan nyo. Huwag kayo magpapakagat sa mga tiyanak. At makamandag ang mga laway ng mga yon. Maaari kayong malason. Apo, alam ko na po yung Lola Pilita. Paano Polay? Tara na, malayo pa ang lalakarin natin. Sige, tara na. Paano Lola? Aalis na po kami Lola kung maganda. Lumakad na nga ang dalawa at napapailing na lamang si Lola Pilita sa dalawa dahil ni katiting natakot ay hindi malang kakakitahan ng dalawa kahit na may kakaharaping tiyanak ang mga ito na isa sa kinakakatakutang maligno dahil bukod sa may lason ng kagat ng mga ito ay napakarami pa nila. Pero gayon pa man ay hindi ito nag-aalala sa dalawa
dahil hindi naman kayang tablan si Polay ng lason kahit makagat pa ito dahil sa may pangontra na ang dugo nito at si Diana naman ay may mutya kaya naman ramdam niya na magtatagumpay nga ang dalawa. At balik nga sa mga ito ay nilakad nila ang papunta sa bundok at dahil medyo may kalayuan yon ay inabot sila ng tanghali at tumigil muna sa isang baryo para doon kumain. Tigil muna tayo, Tita Diana. Kain muna tayo. Nagugutom na ako eh. Sige, kain muna tayo. Na tayo sa may ilalim ng puno ng mangga. Doon nga pumesto ang dalawa para kumain at habang kumakain ng mga ito ay may napada ang dalawang dalaga at kambal ang mga ito. Nakita sila kaya naman lumapit ang mga ito sa dalawa. Hello mga bata, ano ginagawa niyo dyan? Bakit dyan kayo kumakain? Kasi malamig po dito sa ilalim ng puno, ate. Oo nga, tsaka napadaan lang po kami dito. Teka, kambal po ba kayo? Kasi magkamukha po kayo eh. Ha? Hindi Pangit nung kasama ko eh. Ano kaya na? Ikaw nga ang pangit sa ating dalawa eh. Biro lang. Ikaw naman Yana, di na mabiro. Pero tingnan mo sila. Kaidaran lang sila ni Sanaya. Oo nga eh. Kaidaran lang ng mga ito si Sansan. Mga bata, eto may guyabano kami dito. Gusto nyo ba? Wow, sige po mga ate. Maraming salamat po. Binigay nga ni Yana ang guyabano sa dalawa at nagpaalam na sila. Paano? Aalis na kami Nagmamadali pa kasi kami ng kakambal ko. Pupuntahan pa namin ang pasaway naming pinsan. Sige po, salamat po sa prutas. Lumakad na nga ang kambal na dalaga na sina Yana at Naya. Habang naglalakad naman ay nag-usap pa ang dalawa. Napansin mo ba yun, Naya? Hindi sila mga pangkaraniwang bata, hindi ba? Oo naman, isang magindara, ang isang bata, at isa naman parang albularya na parang engkanto. Ewan ko, ang lakas ng presensya niya kahit kinukubli niya ito. Ano kaya ginagawa ng dalawang yun dito? Baka may pupuntahan. Sabi nila napadaan lang naman sila, hindi ba? Gusto ko nga sanang kausapin pa sila. Kaso baka mahuli tayo sa barko pagtawid ng kabilang isla. Basta ang alam ko, mababait sila Yana. At kung ano man ang pakay nila. Tsaka na, para yun sa kabutihan. Ang sabagay, ano kaya kung makilala ni Sansan yung dalawa? Lalo na yung batang magindara? Tsaka magkakasundo ang mga yon. Tsaka nakalimutan nating itanong ang mga pangalan nila no? Dahil sa pagmamadali natin. Oo nga Hindi bali na. Baka makita pa natin sila sa susunod. Tara na. Namimiss ko na si Sanaya. Lumakad na nga ang kambal at balikin na Polay at Diana. Diana, naramdaman mo ba yun? Kakaiba ang dalawang dalaga na yun, no? Oo, Polay. Mga albalari din sila kasi malakas ang presensya nila Tsaka parang uminit ang punyal ko na para bang sinasabi sa akin na malalakas ang kaharap ko. Ako nga din, Diana Ramdam ang lakas nila. Natatakot nga ako Pero alam ko naman na mabait sila. Oo, Polay. Tsaka na magagaling sila mga albalarya. Paano? Kain na tayo? Kumain na nga ang dalawa at pagkatapos ay muli nang ipinagpatuloy ang paglalakad nila patungo sa natutulog na bulkan. Hapon na nang marating nila Polay at Diana ang kakahuyan paakyat sa itaas nito. Mukhang gagabihin tayo nito, Polay Ayos lang, Diana. Kasi malinaw naman ang mga mata ko sa dilim Tsaka lumalakas pa ako. Aswang kaya ako na cute. Nga, Polay Tsaka may makakalaban na naman tayong kampo ng dilim. Nakamasid lang siya sa malayo. Pero ramdam ko sa ngayon, lumalakas na siya. Wala naman ako nararamdaman, Diana. Di bali na, Polay. Tara na, pasok na tayo sa kakahuyan. Pumasok na nga ang dalawa at dito nga ay hindi nagkamali si Diana. At mula sa malayo ay tinaw sila ni Hedra. Yun na palang anak mo, Regina. Gusto ko nga sanang ako nang papatay sa kanya. Pero hahayaan ko muna siya kung anong kaya niyang gawin. Kapag kalaban na niya mga maligno ng kakahuyan at ang bantay ng mutya, saka na ako susulpot kung sakaling malapit na siya magtagumpay. Sabay tawa nito. Habang nasa likod naman niya ang marami niyang alagad na mga aswang. Samantala kay Nareha naman ay nakarating na ito sa lugar nila Laika at muling nagulat ang mag-anak nang makita itong muli. Nareha, anong ginagawa mo dito? Bakit ka bumalik? May problema ba? Ano nangyari kay Diana? Huwag ka mag-alala, Laika. Ayos lang si Diana. Nasaan ang mga magulang mo?
Nasa loob. Pasok ka. Pumasok nga si Nerea sa bahay nila Laika na ngayon ay ginagawa na para mapaganda dahil sa bigay na ginto sa kanila ni Nerea. Nang makapasok na ito ay nagulat din sina Lucia at Lucas. At isa lang kasi ang nasa isip nila na baka may nangyari kay Diana kaya bumalik si Nerea. Oh, Nerea? Bakit ka bumalik? Nasaan si Diana? Huwag kayong mag-alala. Ayos lang si Diana. Katunayan, 3 mutya na ang nakuha niya. Papunta na ito sa pang-4 ng mutya na kukunin. Salamat naman kung ganon at ayos lang si Diana. Pero, bakit ukay na pa rito, Nerea? May problema. Alam na ng mga kalaban ang tungkol kay Diana at hindi magtatagal. Malalaman na din nila ang tungkol sa inyo. Ano? Alam na ng mga kalaban namin ang tungkol kay Diana at sa amin? Kung ganon, Nay, Tay, nasa panganib si Diana. Huwag ka mag-alala kay Diana, Laika. Nakita ko ang paglaban ni Diana sa mga kampo ng dilim. At hindi siya ngayon nag-iisa. May mga kasama siyang mga batang biniyayaan din ng mga kakayahan at lumalaban sa mga masasamang nilalang. Kaya sigurado ako na magiging maayos lang si Diana. Kaya nga iniwan ko siya at kayo talaga ang pakay ko. Dahil maaaring manganib kayo. Anong ibig mong sabihin, Nerea? Kilala ko ang mga kalaban. Tuso ang mga ito lalo na si Garima. Tsak ako nga hanapin niya kayo at maaari niya kayong bihagin para magamit na kayo laban kay Diana sa huli. Ano? Gagamitin niya kami laban kay Diana? Oo, kaya umalis na muna kayo sa lugar na to at magtago. Baka magawa nila kayong matunton dito ngayon. Habang nag-uusap nga ang mga ito, ay napatigil si Nerea dahil bigla niya naramdaman ang mga kakaibang presensya na nasa paligid. Maging si Laika, Lucas at Lucia ay naging alerto din bigla. Mukhang huli na ako. Natuntunan nila kayo. Kung ganun, ay dilalabanan namin sila. Hindi ako papayag na gagamitin nila kami laban kay Diana. Aaminin ko, wala tayong laban sa kanila dahil hindi buo ang lakas ko. At ngayon, ramdam ko pa si Garima. Si Garima? Ang pinuno ng mga kalaban? Oo, Laika. Huwag muna kayong lalabas. Baka ako ang pakay nila. Kaya baka ako lang din ang kailangan nila. Lumabas nga si Nerea. At hindi lang yon. Ramdam niya din si Garima na nagtatago lang sa dilim. Lumabas ka na, Garima. Alam kong andyan ka. Lumabas nga ito nang nakangisi. Kamusta, Nerea? Ang peking reyna ng mga pating engkanto? Nagulat naman sina Laika, Lucia at Lucas dahil sa kanilang narinig. Mukhang humina ka na talaga. Ilang araw ka na bang andito sa mundo ng mga tao? Anong kailangan mo? Nakuha mo na ang kaharian ko. Ako bang sadya mo dito? Ikaw? Mali ka. Wala ka namang pakinabang sa akin. Ang sadya ko yung pamilyang aswang na umumpon sa batang babaylan. At ano sinasabi mong kaharian mo? Hindi mo yun kaharian. Dahil una pa lang, hindi ka anak ng hari. Kaya hindi mo nga magamit ang medalyon ng 5 elemento, hindi ba? Ang batang babaylan ang siyang totoong tagapagmana. Yun ay kung mabubuhay siya kapag nagkaharap kami. Huwag kang papakasiguro, Garima. Dahil baka nakakalimutan mo. Ang batang babaylan na sinasabi mo ay may dugo ng dating haring nagkulong sa inyo. At nasisigurado ko na magagawa din na kayong talunin. Habang nag-uusap ang dalawa, ay tinapik ni Lucia ang balikat ni Laika, kaya napalingon ito sa kanyang ina. Laika, wala tayong laban sa mga kalaban natin sa labas. Tumakas ka na. Iwanan mo kami ng tatay mo. Hanapin mo ang kapatid mo. Hanapin mo si Diana. Ano bang sinasabi niyo dyan, Nay? Narinig mo sinabi ni Nerea, hindi ba? Si Diana ang siyang makakatalo sa mga kalaban. At kailangan ng kapatid mo ng tulong mo, Laika. Kaya tumakas ka. Gagawin namin ng tatay mo ang lahat para makatakas ka. Hindi ko magagawa yun, Nay. Hindi ko kayo magagawang iwan ni tatay. Tinapik din ni Lucas ang balikat ng anak. At nagwika na matanda na umano sila ng nanay niya at konting oras na lamang din sila sa mundo. Pero sila umano ni Diana ay nag-uumpisa pa lang. Kaya hindi siya papayag na hanggang dito na lamang umano sila. Kung ano't anuman, hanapin ito si Diana at sabay nila silang ipaghigante.
Kaya maging matatag umano ito. Bata pa umano si Diana at maaaring maiba pa ang daan nito na tatahakin sa oras na walang gagabay dito. Kaya si Laika na umano ang bahala sa kapatid niya sa bayakap na mag-asawa sa panganay nilang si Laika. Samantala, balik kay Nareha kausap si Garima. Ano Nareha? Isuko mo na sa akin ng pamilyang aswang na nasa bahay na yan. Kunin mo sila. Yun ay kung kaya nyo. Hinugot na ni Nareha ang kanyang sandata at itinaas sabay orasyon. Gagamitin ko ang natitira kong lakas para pigilan kayo. Liwanag sa dilim. Ako'y dinggin. Silawin mo ang mga kampo ng dilim. Nagliwanag ang espada ni Nareha na sumilaw sa mga maligno sa paligid at ang mahihina sa mga ito ay nalusaw pa. Dali, Laika, Lucia, Lucas, tumakas na kayo. May lakas ka pa pala para gawin yan, pero hindi yan uubra sa akin. Wala sa inyong makakatakas. Kadiliman mula sa karimlan, kainin mo ang liwanag ng kalaban. Nagpalabas ng itim na liwanag si Garima na siyang kumontra sa atake ni Nareha, kaya hindi ito naapektuhan at kasabay nito ay susugod na sana siya kay Nareha para patigilin ito sa ginagawa nang sa ganoon ay makagalaw ang mga alagad niya, pero dalawang nilalang ang humarang dito. At yon ay si Lucia at si Lucas. Lucia? Lucas? Bakit hindi pa kayo tumakas? Pero ngumiti lamang ang dalawa. Mga pangahas? Sino kayo para humarang sa akin? Mga hamak lang kayo, mga aswang na lakad. Nakita ni Garima ang isang aswang na papalayo sa lugar at umiiyak pa ito. At yun nga ay ang dalagang si Laika. Ganun pala, para patakasin nyo ang isa at balak nyo magsakripisyo, pero hindi yan uubra. Inatake ni Garima ng itim na apoy ang papalayong si Laika, pero sinanggay ni Nareha. Kami ang kalabanin mo, Garima. Nagalit naman si Garima at nagpalabas ng malakas na hangin. Kaya naman napatakip ng mukha ang tatlo at kasabay noon ay pinagtatadyakan niya ang mga ito dahilan para mapatilapon sila. Hindi kayo mananalo sa akin kahit magsama-sama pa kayong tatlo. At ikaw naman Nareha, pipili ka na lang din ng kakampi. Mahihinang aswang pa ang napili mo. Susugod na sana ulit ito kay Laika at lumundag na ito nang biglang napatigil ito sa ere at napababa sa lupa nang may humawak sa dalawang paa nito at yun ay ang mag-asawang Lucas at Lucia na kahit duguan na ay pilit pa rin lumalaban para makalayo si Laika. Hindi mo masasaktan ang anak ko. Patayin mo muna kami bago mo magawa yun. Ganun ba? O sige, pagbibigyan ko kayo. Aatakihin na sana ni Garima ng mahaba nitong mga kuko ang mag-asawang Lucas at Lucia. Nang magsalita bigla si Nareha. Sandali. Garima, hayaan mo silang mabuhay. Magagamit mo sila laban kay Diana. Diana pala ang pangalan ng batang babaylan. At mabuti na lang pinigilan mo ako, Nareha. Yun naman talaga ang plano ko. Sinipa ni Garima sina Lucas at Lucia, kaya napatilapon muli ang dalawa at napasukan ng dugo at inatake nito ng apoy si Nareha dahil naubos na ang lakas nito ay hindi na ito nakailag dahilan para tamaan ito at mawalan ng malay. May hinang nilalang, dali mga alagad, kunin sila at dalhin sa lugar natin. Doon natin pasusunurin ang batang babaylan kung saan ako mas malakas. Wika nito, sabay tawa at kinuha na ng mga alagad nito ang mga sugatang katawan ni na Lucia, Lucas at Nareha. Samantala, nakalayo naman si Laika. Salamat sa tulong ng mga magulang nito. Hintay lang, Nay. Tay, babalik ko ako kasama si Diana at ililigtas namin kayo. Pakiusap, pilitin niyo hong mabuhay. Umiiyak na wika nito habang papalayo sa lugar. Samantala, balik naman kay Polay at Diana na inabutan na nga ng dilim sa kakahuyan. Kaya naman umilaw na sa pagkapula ang mga mata ni Polay. Sunod ka lang sa akin, Diana, ha? Si Polay kit na ang bahala at malinaw kung nakakita ang daan. Sige, pero hindi ka naman kit Polay. Nakakatakit ka, pero alam mo ba ang daan? Paakit sa itaas. Oo, ayun lang naman yung daan, oh. Tatalon-talon lang tayo sa mga puno. Polay naman eh. Ikaw, kaya mo kasi aswang ka. Hindi ko kaya yun. Nga pala, no? Sige, lakad na lang tayo, Diana.
Sumunod ka na lang sa akin. Ligtas kapag sumunod ka kay Polay Cute. Lumakad nga ang dalawa at sumunod nga si Diana kay Polay. Dahil nga malinaw nitong nakikita ang daan. Pero makalipas ang ilang sandali ay pansin ni Diana na paikot-ikot na lamang sila. Teka Polay, parang paikot-ikot lang tayo. Dito lang din tayo galing eh. Oo? Dito ba tayo galing? Hindi ko napansin Diana. Pero parang naliligaw na yata tayo ah. Pero sige, akong bahala. Dito tayo dumaan kasi hindi pa natin ito nadadaanan. Basta sunod ka lang sa akin at ligtas ka Diana. Sumunod nga muli si Diana kay Polay. Pero ganun pa rin, bumabalik sila kung saan sila dumaan. Pero ngayon ay may nakita na sila na malaking puno ng balete. Tinan mo Diana oh. Sabi sa'yo, sumunod ka lang sa akin at akong bahala eh. Ligtas tayo makakarating sa itaas ng natutulog na bulkan. Ligtas? Mukhang hindi yata Polay. Tinan mo, sa itaas ng puno. Tiningnan nga ni Polay ang itaas ng puno at nakita niya dito ang kumpol ng maliliit na bata na walang mga saplot. Ang iba ay nakatayo pa, ang iba naman ay tumatawa-tawa pa. Mga cute na baby, ang dami nila. Anong ginagawa nila dyan sa puno? Hindi yan mga cute na baby Polay. Mga tiyanak yan. Nasa pugad na yata tayo ng mga tiyanak. Kaya maganda ka. Ano? Mga tiyanak ka mga yan? Nakita ni Polay ang pagbabago ng anyo ng mga ito mula sa pagiging cute na bata ay nagbago ang mga ito sa mga nakakatakot na nilalang. Tama ka nga Diana. Mga tiyanak nga. At ang daming nila oh. Ano gagawin natin? Sabi mo, ikaw ang bahala. Sumunod lang ako sa'yo at ligtas tayo. Mukhang kabalik na rin yata, Polay. Sorry naman. Di ko naman kasi sila napansin o naramdaman. Kahit ikaw, hindi pa. Oo, ngayon ko lang din napansin na pinaglalaroan na pala tayo, Polay. At may isa pang maligno ang nililigaw tayo. Ayun oh. Tinuro ni Diana sa itaas ng puno at nakita ni Polay ang isang nilalang na malaki ang bibig pati na rin ang kanyang tiyan na may hawak na maliit na bola at panayang tawa. Ano yun? Ang pangit. Nabasa ko na yung sa libreto ni Lola Auring. Isa yung tambaluslos, ang malignong nanliligaw sa mga kakahuyan at tinatawanan niya ito. At siya ang dahilan kung bakit hindi natin naramdaman na papunta na tayo sa pugid ng mga tiyanak. Kailangan nating makuha ang bola sa kanya, Polay. Kung hindi, hindi tayo makakaalis sa teritoryo niya. Patuloy niya tayo na ililigaw. Ganun ba? Masama pala ng pangit na yun, ha? Sige, akong kukuha sa bola ng tambaluslos na yan. Ikaw na ang bahala sa mga tiyanak, Diana. Sige, at ikaw ang mas mabilis sa atin na dalawa, Polay. Kaya naman naghanda ang dalawa. Si Polay laban sa tambaluslos at si Diana naman laban sa mga tiyanak. Sinugod ni Polay ang tambaluslos na nasa puno na panayang tawa. Tatawa-tawa ka pa, ha? Kinalmot na ito pero nagulat siya nang maglaho kaagad ang nilalang at narinig pa niya ang malakas na pagtawa nito. Hindi pala yun ang totoo mong anyo. Hinanap ito ni Polay. Nakita niya na nasa ibaba ito ng puno kaya naman agad na itong pinuntahan. Pero ganun pa rin ay ilusyon lamang ang kanyang inaatake. Nakita naman yun ni Diana at sinabihan ng Sigbi na tulungan nito si Polay at kunin nito ang bolang hawak ng tambaluslos. Pero bago umalis ang Sigbin, ay nagpataw pa ng orasyon si Diana sa kanyang alaga. Orasyon ng kabutihan, ikubli mo ang alaga ko sa kalaban. Matapos patawan ng orasyon ay lumakad na ang Sigbin at hinarap na ni Diana ang maraming tiyanak na sa ngayon ay handa nang sumugod sa kanya. Sige, sumugod kayo at si Diana ang babaylan ng haharap sa inyo. Nagsiangilan ang mga tiyanak at nagsilundagan sa puno at inatake na si Diana. Pero kahit marami ang kalaban nito ay hindi nakaramdam ng takot si Diana sa mga ito. Ramdam niya na kaya niyang talunin ang mga ito. Kaya naman nilabas na nga niya ang punyal ng kanyang inang babaylan at ang medalyon ng kanyang amang antingero na may dugong mataas na uri ng engkanto. Punyal ng babaylan? Okay ka ba yan? Para matalo ko ang mga kalaban? Medalyon ng 5 elemento? Dingin ang hiling ko? Mga matsamong nakadikit? Sanay aking magamit? Nagliwanag ng sabay ang kanyang punyal at ang kanyang medalyon. Kaya napatigil ang mga tiyanak sa pagsugod sa kanya. Maging si Polay ay napatingin kay Diana. Sige Diana, talunin mo ang mga pangit na yan. Nakita ni Polay ang tambaluslos na bigla nilang lumitaw sa itaas ng puno
na tila nawala ang sabulag nito dahil sa ginawa ni Diana. Yan pala ang totoo mong katawan ha? Umanda ka ngayon sa akin. Sinugot ito ni Polay pero hindi na tumakbo ang tambaluslos at ginamit nito ang kanyang bola na pinagmumula ng kanyang lakas para atakihin si Polay at huwag itong pagalawin kaya naman napahinto ito ng bahagya. Anong nangyari sa akin? Tumawa muli ng malakas ang tambaluslos na tila nang iinis ito kay Polay. Pero nagulat ito nang magbago ng anyo si Polay at tinodo na ang pagiging magindara nito. Nagbabaga sa pagkapula ang mga mata nito at humaba ang mga kuko na sobrang talas na maging ang kilay nito ay yumabong na ng husto at nagkaroon ng mga pangil. Dahil doon ay lumakas ito at nakawala sa pagkakagapos ng tambaluslos kaya naman nagulat ang nilalang at natakot kay Polay. Dahil dito, nawala ang atensyon niya sa hawak niyang bola na sinunggaban kaagad ng sigbi ni Diana sa kamay niya kaya naman nakuha ito ng alaga ni Diana. Ponchi, ayos? Nakuha mo ang bola niya? Ngayon, wala ka na magagamit. Lagot ka na sa akin ngayon. Tumakbo pa palayo ang nilalang pero kaagad namang hinabol ito ni Polay at kinalmot ang kanyang malaking tiyan gamit ang matatalas nitong mga kuko kaya naman bumulwak ang mga lamang loob nito. Paano ka ngayon? Tatawa-tawa ka pa kanina ha? Ngayon ka tumawa nang hindi ko ibuhol yung mga bituka mo sa malaki mong bibig na pangit ka? Agad na nagmakaawa ang tambaluslos kay Polay na wag siya nitong papatayin at ibalik na sa kanya ang bola niya. Pero habang kausap ni Polay ang tambaluslos, ay pansin nila ang mga ilang mga tiyanak na papalapit sa kanila. Tiningnan sila ni Polay ng masama habang nagbabaga ang mga mata nito at napapaatras naman ang mga tiyanak na tila takot sa kanya. Pero pansin niya na mukhang hindi siya ang puntirya ng mga tiyanak at ang tambaluslos ang pakay ng mga ito. Mukhang may galit sa'yo ah. Siguro, pinaglalaroan mo din ang mga tiyanak no? Mukhang gusto nilang gumanti sa'yo. Nagmakaawa muli ang tambaluslos kay Polay na ibalik sa kanya ang bola nito. Wala naman sa akin ang bola mo eh. Ayan kay Ponchi, doon ka makiusap. Lumayo si Polay sa tambaluslos at tama nga ito dahil ito ang habol ng mga tiyanak. Dahil nang lumayo na nga ito ay sumugod ang mga tiyanak dito at kinain ang mga nakalawit ng bituka hanggang sa pagkumpulan na siya ng iba pa. Samantala, balik naman kay Diana, pinagtataga niya ang mga tiyanak ng walang kahirap-hirap. Dahil kasi sa liwanag ng kanyang medalyon ay bumagal ang kilos nito na para bang mga bata lamang nakakaumpisa palang maglakad. Ang bagal naman ng mga pangit nito. At dahil doon, maraming napatay ng mga tiyanak si Diana at dahil walang laban sa kanya ang mga maliliit na maligno, ay tumakbo na lamang ang iba pa na nagsisiiyakan pa. At dito nga niya napatunayan na parang mga bata lang talaga ang mga ito na tatakbo at iiyak na lamang kapag may kinakatakutan. Wala na akong kalaban. Kamusta na kaya si Polay? Tiningnan na Diana si Polay. Papunta na din pala ito sa kanya kasama ng alaga niyang sigbin. Diana, eto na yung bola oh. Nakuha na namin sa pangat na malaki ang tiyan. Ayos Polay, ang galing mo talaga. Makakaalis na tayo dito. Napatay mo na ang tambaluslos. Hindi, ang mga tiyanak ang pumatay. Ayun oh, minumukbang pa siya ng mga tiyanak. Pero pinaglalaroan niya ang mga yun. Kaya galit na galit sa kanya. At nang makuha na namin sa kanya ang bola niya, hindi na siya nakapalag eh. Oo, at yun ang gamit niya sa panlilinlang. Akin na Polay, para makaalis na tayo dito. Eto oh, pero hindi ba natin tatapusin ang tiyanak Diana? Hindi, hayaan mo na ang mga natira. Mabuti nga at may mga tiyanak sa bundok na to. Matatakot ang mga tao. At kahit pa paano, hindi magagalaw ang kagubatan na to. Sa bagay, kunti na lang naman silang natira. Kaya naman ginamit na ni Diana ang bola ng tambaluslos para makaalis na sila sa lugar ng mga tiyanak. Bola ng tambaluslos, ituro mo sa amin ang ligtas na daan patungo sa itaas ng bulkan. Nagliwanag ang bola ng tambaluslos at may tinuro itong daan gamit ang liwanag na mula dito. Ayos ah, parang flashlight. Oo, at mas ligtas na Polay kaysa sumunod sa'yo. Parang pinaparinggan mo yata ako Diana na naligaw tayo ah. Hindi no, tara na sa taas Polay. Sige, tara na. Lumakad na nga ang dalawa paakyat sa itaas ng natutulog na bulkan kung saan andun ang bantay ng mutya ng apoy na isang malaking ahas.
Samantala, balik naman sa kalaban nilang si Garima sa mundo ng mga engkanto. Sa kaharian nila na Reha ay nakakulong ito kasama nina Lucas at Lucia. Kamusta na Reha? At sa inyo din, mag-asawang aswang? Maligayang pagdating sa aking kaharian. Hindi mo to kaharian. Doon ka sa kaharian mo. Sa mundo ng mga maligno, Garima. Ayoko nang bumalik doon na Reha. Ngayon pa, na nakita ko ng mas maganda dito. Hindi ka nababagay dito, Garima. At sino nababagay? Ikaw? Huwag kang umasta na ikaw pa rin ang reyna dito na Reha. Dahil hindi ka ang totoong reyna dito. Tingnan nyo, mga nakakulong na mga engkanto. Eto ba ang reyna nyo? Hindi man lang kayo magawang maipagtanggol mula sa aming mga maligno. Kaya kamuhian nyo na siya. Wika nito sa mga nakakulong nilang bihag. Pero biglang nagsalita si Reha. Patawad sa inyo kung nabigo ako sa pagprotekta sa kaharian. Pero wag kayo mawala ng pag-asa dahil may tutulong na dadating. Kaya magpakatatag kayo. Tulong? Kanino? Sa pamangkin mo? Sa anak ng kapatid mo sa tao? Oo, Garima. Dahil babawiin na Diana ang kaharian na ito sa'yo. At baka nakakalimutan mo. Hawak ni Diana ang medalyo ng 5 elemento at medalyo na ginamit ng ama kong hari para talunin kayo noon. Tingnan natin kung ano magagawa ng batang pamangkin mo na Reha. Kung ikaw na isang mataas na uri ng engkanto, hindi ako nagawang talunin. Siya pa kaya? Nawala nga sa kalahati ang dugong engkanto niya eh. Nagulat naman si Garima na magsalita si Lucia. Huwag mong maliitin ang anak ko. Matatalo ka ni Diana, sinisigurado ko sa'yo yan. Bata nga siya, pero matalino siya at may mabuting puso. Kahit minsan makulit, pero malakas ang anak ko. Dahil isa din siyang babaylan. Sa tingin nyo, natatakot ako sa banta nyo sa akin? Ano magagawa ng isang bata laban sa hukbo ng aking mga kawal na maligno? Baka hindi siya umabot sa akin at mapatay na siya ng mga alagad ko. Tumawa naman si Reha at nagwika. Wala kang alam sa kayang gawin ni Diana, Garima. Tsak ako magugulat ka sa kanya. Dahil hindi nag-iisa ang pamangkin ko at may mga kaibigan siyang handang tumulong sa kanya sa laban. Tandaan mo yan. Wika nito na ikinagalit naman ni Garima. Kaya tinadyakan niya si Reha. Kaya naman napatilapon nito at napasukan ng dugo. Agad naman itong tinulungan ni Lucia at Lucas. Hihintayin ko ang pagdating ng sinasabi niyong batang babaylan. Dahil yun ang rason kung bakit kayo narito. Para kusa siyang lumapit sa akin. At ako mismo ang papatay sa kanya. Muling tumawa naman si Reha. Ikaw ang papatay na Diana. 10 na mga alagad mo. Dahil kailanman hindi mananaig ang kasamaan sa kabutihan at matatalo ng liwanag ang karimlan. Hindi lang si Diana ang makakaharap mo, Garima. Dahil kasama niya ang mga batang taglay ng mga kakayahan ng mga 4 na elemento ng buhay. Ang lupa, tubig, hangin at apoy. At sa likod nilang bata, ang hukbo ng mga pinagsama-samang mga lahi ng engkanto na lalaban sa mga alagad mo. Tama na! Masyado ka ng madaldal na Reha. Muling inatake ni Garima ang nakagapos na Reha ng itim na enerhiya. Pero sinalagi na mag-asawang Lucia at Lucas. Kaya muling nawalan ng malay at dugo ang bumagsak ang mag-asawang aswang. Yan ang bagay sa inyo. Kung hindi ko lang kayo magagamit laban sa batang babaylan, pinatay ko na sana kayo. Wika nito, sabay talikod na paalis sa kulungan nila na Reha at ng iba pa. Magpakatatag kayo Lucia, Lucas. Darating si Diana para iligtas kayo. Samantala, sa mga bata naman, naging kaibigan na Diana na si Agua at Teria, ay nagpaalam ang mga ito sa mga magulang nila para sundan si Diana. Nanay, susundan po namin si Diana. Nag-aalala kami ni Agua sa kanya. Baka kailangan niya ng tulong namin. Oo nga po, Aling Teresa. Nanay Agnes, payagan niyo na po kami. Pumapayag ako anak. Pero ewan ko kay Agnes kung papayagan niya si Agua. Tumingin naman si Agua sa kanyang ina at nakita ni Agnes ang seryosong mukha ni Agua, kaya naman pumayag na din ito. Sige na, payag na ako. Pero paano kayo susunod kay Diana? Alam niyo ba kung nasaan siya? Madali na lang yun, Nay. Mga kaibigang mga lok. Lisa, Gracia, ayun na kayo. Nagulat ang dalawa nang mula sa puno
ay may bumabang magagandang nilalang pero may pakpak ng sa paniki. Sina Dina at Gracia po ang maghahatid sa amin kay Diana, mga nanay. Papayagan ba natin sila, Teresa? Parang kinakabahan ako sa pangalan pala ng mga kaibigan ng dalawang tuwa. Tunog disgrasya na. Oo nga pero payagan na natin sila, Agnes. Ngayon ko lang nakitang naging seryoso itong si Teria. Ako nga rin Ngayon ko lang nakitang naging seryoso itong si Agwa ko. Sige, payag na kami. Pero umuwi kayong dalawa ng ligtas ha? Apo mga nanay, Teria, Lisa, Gracia, Terina. Agad naman silang hinawakan ng mga mangalok at nilipad papalayo. Samantala, sa isa pang bata na si Bebeng ay nagulat ang kapatid nitong si Delia at nanay Susan nito nang makita ang sulat ni Bebeng sa mesa. Maganda nga ba sa nanay kong maganda at sa manang kong suplada? Aalis po muna ako para sundan si Diana. Uuwi po ako ng ligtas, kaya huwag po kayo mag-alala. Pinagmamahal, Bebeng cute. Nanay? Si Bebeng? Umalis? Hayaan mo na. Nagpaalam na sa akin yan kahapon. Kasama niya ang tikbalang sa kapatagan. Nagulat ako't napaamo pala ni Bebeng. Ngayon ko lang kasi nakita ang seryosong mukha ng kapatid mong taba Ching Delia. Kaya pinayagan ko na. At sumulat pa nga para magpaalam sa'yo. Kaya naman wala nang nagawa si Delia, kundi ang mapailing na lamang. At kay Bebeng nga ay sakay na ito sa likod ng tikbalang. Dali kaibigan, bilisan mo. Puntahan natin si Diana. Umahangos naman ng tikbalang sa pagtakbo dahil sa bigat ni Bebeng dahil nga tabatsoy ito. Pero wala na itong magawa kundi ang tumakbo na patungo sa kinaroroonan ni Diana. Samantala, sa kapatid naman ni Diana na si Laika ay pumunta din ito sa lugar kung saan andun ang 3 kapre na nagbigay sa kanila ng mutya para humingi siya ng tulong dito. Mga kaibigang kapre, pakiusap, magpakita kayo. Tulungan niyo sana ako. At dito ay nagpakita ang 3 malalaking nilalang kay Diana na may hawak ng mga tabako. Salamat naman at nagpakita kayo. Pakiusap, maaari niyo ba akong samahan? Kung nasaan si Diana? Nasa panganib siya. Kailangan niya ding malaman ang nangyari sa aming mga magulang. Nagwika naman ang kapre na sige o mano at ramdam din kasi nila ang mga presensya ng maraming maligno sa lugar nila at ni Garima. Kilala niyo si Garima? Nagwika ang isang kapre na oo o mano dahil ito ang pinuno ng mga maligno na kanila ding kalaban. Kung ganon, tulungan niyo kami ni Diana. Nagwika ang isang kapre na siyang parang pinuno ng 3 na kahit hindi niya umano sabihin ay tutulong sila kay Diana. Nag-aantay lamang sila na magsabi ito dahil sa pagbigay umano nito ng mutya kay Diana ay kasama na daw ng katapatan nito at ng kanyang mga kalahi. Kaya noon, nang ginawa ng kanyang amang kapre sa dating hari ng mga puting engkanto. Kaya ngayon, bilang kinatawan ng mga kapre, ay tutulong sila kay Diana na siyang may hawak ngayon ng medalyon ng 5 elemento. Kaya naman kumilos na nga ang mga ito. Sinabi nila kay Laika kung nasa ang baryo ngayon si Diana dahil ramdam nila ang mutya sa medalyon nito kaya malalaman nila ang lokasyon ng bata. Kaya naman, puntahan na umano nila ito. Tumango naman si Laika. At dito nga ay lumakad na sila, patungo kung nasaan si Diana, kagaya ng iba pa. Balik nga kina Diana at Polay, ay narating na nila ang itaas ng bundok kung saan andoon ang sinasabing bantay ng mutya sa tulong ng bola ng tambaluslos na kanilang nakuha. Eto na ba ang lagay Diana? Siguro Polay, kasi huminto na ang liwanag sa bola ng tambaluslos oh. Asan dito? Ang baho naman dito? Parang amin ng bulok na itlog. Syempre, singoy ng asopri Polay. Tinan mo, may kumukulong putik pa nga doon. Oo nga no, nasa balkan nga pala tayo. Alika, tingnan natin din Diana. Lumakad nga ang dalawa at nilibot ang lugar. At sa unahan ay may nakita silang kuweba. Kuweba Polay oh, baka andun ang hinahanap natin. Alika, tingnan natin. Sige tara. Lumakad ang dalawa at pinasok ang kuweba. Sa pagpasok nila ay namangha sila dahil malaki ang loob nito at maliwanag dahil sa mga insektong nagliliwanag ng kulay berde ang mga nakadikit sa pader at may mga kabote ding nagliliwanag. Kaya naman namangha ang dalawa sa ganda ng kuweba. Ang dami palang kabote dito Diana oh.
Nagliliwanag pa. Nakakain kaya to? Huwag mong galawin, Polay. Baka nakakalasin yan. Titingnan ko lang, Diana. Naisip ko kasing ibenta din to eh. Naku. Magkakabuti ka na talaga, Polay. Basta kabuti iniisip mo na agad. Kainin ng ibenta. Si Polay, ang magkakabuting magindarang aswang. Diana naman eh. Ang pangit naman ng pangalan na yun. Tara na nga, dun tayo. Pumasok pa ang dalawa at dito nga sa pagpasok nila, may nakita silang malawak na bakanting lugar sa loob ng kuweba at maliwanag doon dahil sa umaagos ang magma sa gilid nito na tila ba isang ilog. Papasok pala sa loob ng bulkan ng kuweba ni Polay. Kaya pala ito hindi sumasabog at may singawan siya. Oo nga, pero pansin mo, kahit may ilog ng magma sa gilid, hindi mainit no? Oo nga malamig pa rin ang hangin sa kuweba. Habang nag-uusap sila, ay may napansin si Polay na isang parang maliit na ribulto ng ahas. At dito ay nagbabaga ang mga mata nito. Kaya naman, sinabi niya yun kay Diana. Diana may ribulto ng ahas na nagbabaga pa ang mga mata. Nga no, lapitan natin Polay. Lumapit nga ang dalawa, pero bago sila makarating sa lugar, ay isang malaking buntot ang humampas sa kanilang dalawa. Mabuti na lang, napaatras sa mga bata, kaya hindi sila tinamaan nun. At dito na nga, mula sa umaapoy na ilog, ay umahon ng isang higanting ahas na dalawa ang ulo. Polay, ingat. Ito na yata ang sinasabi ng kaibigan mong nuno na bantay ng matya. Nga, kung ganun, ang nasa mata ng ribultong ahas Diana, baka yun ang matya ng apoy at dalawa pa. Oo nga maganda yun Polay. Tag-isa tayo. Mukhang kambal na mutya ng apoy palang binabantay ng malaking ahas na to. Oo nga kaya pala kambal din ang uli niya Muling napailag ang dalawa nang magbuga ng apoy sa bibig ang malaking ahas. Nagbubuga na pala ng apoy. Tama nga ang sabi ni Nuno. Mahirap tong kalaban Diana. Anong gagawin natin? Ako nga harap sa kanya Polay. Tapos kunin mo ang mutya habang abala siya sa akin. Sige Diana. Naghanda nga si Diana para labanan ang malaking ahas. Habang si Polay naman ay kukuha ng tiyempo para makaalpas sa bantay ng mutya para kunin ito. Pangit. Akong harapin mo. Mutya akong taglay. Maglabas ka ng tubig at basahin ng kaaway. Ginamit ni Diana ang mutya ng tubig sa kanyang medalyon at dito ay nagpalabas ito ng tubig at pinatama sa malaking ahas. Pero hindi nagpatalo ang malaking ahas at bumuga din ito ng apoy. Kaya nagkasalubong ang atake nila na tubig at apoy dahilan para sumabog yon at magkaroon ng malaking usok. Sinadya pala ni Diana para hindi sila makita ng nilalang at makagalaw si Polay patungo sa mutya. Ayos, ngayon hindi na ako makikita ng ahas. Tumakbo si Polay patungo sa ribulto ng ahas na may hawak sa mutya pero isang malakas na hampas ng buntot ang tumama dito dahilan para tumilapon ito at mabangga sa pader na bato. Narinig naman yun ni Diana kaya agad nang ginamit ang mutya ng hangin para hawiin ang usok. At dito nga niya nakita si Polay na napaluhod at may sugat pa sa ulo dahil sa pagkabangga nito sa bato. Eriko, ang sakit ng ulo ko Alam pala ng pangit na pakay ko ang mutya na inaabangan pala niya ako. Polay, ayos ka lang ba? Medyo masakit ang ulo ko Diana. May sugat ka nga Polay. Sandali, gagamutin kita. Wag na Diana, umilag ka, madali ka. Nakita ni Polay na papaatake na naman ang malaking ahas at bubuga na naman ang apoy ang isang ulo nito. Kaya pinailag niya si Diana. Pero alam naman ni Diana na kapag umilag siya, ay siyak natatamaan si Polay na hindi pa nakakabawi ng lakas niya. Kaya naman imbes na umilag ay sinalag niya ito gamit ang kakayahan ng kanyang mutya ng tubig, hangin at lupa. Mutya kong mga taglay, protektahan mo kami sa atake ng kaaway. Nagliwanag ang tatlong mutya ni Diana at naglabas ng tubig, hangin at lupa na siyang sumangga sa ataking apoy ng malaking ahas. Pero kahit tatlong mutya ang gamit ni Diana, ay malakas naman ang malaking ahas. At magagawa pa siyang madaig nito, lalo na at ang isa pang ulo nito ay umatake na din sa kanya. Polay, dali, umalis ka na sa likod ko. Tumakas ka na at malakas ang kalaban natin. Mukhang minaliit natin ang bantay ng mutya ng apoy. Hindi Diana, hindi kita hahayaan dito. Magkaibigan tayo.
Tumayo si Polay na nagbago ng anyo bilang aswang at kahit may sugat ay inatake nito ang isang ulo ng malaking ahas. Kaya naman napatigil ito sa pag-atake kay Diana. Pero winasiwas lamang siya nito kaya napatilapon na naman si Polay at muling bumalik sa pag-atake kay Diana ang isang ulo nito na tila si Diana nga ang puntirya nito. Wag na Polay, malakas yan. Tumakas ka na lang. Hindi kita iiwan dito Diana. Muling tumayo si Polay at inatake ang malaking ahas. Pero ganun pa rin ang nangyayari, napapatilapon ulit ito. Nakita naman ni Diana yon, kaya naman napapaluha ito sa kanyang kaibigan dahil kapag wala siyang gagawin ay mapapahamak talaga si Polay. Polay? Sa gitna ng pag-aalala ni Diana sa kanyang kaibigan ay isang boses ang kanyang narinig at nagwika na gamitin umano ni Diana ang lakas ng kalaban nito laban dito at magagawa niya yon sa pamamagitan ng kanyang punyal. Punyal ng babaylan? Akay nananawagan? Igupin mo ang lakas ng aking kalaban? Nagliwanag ang punyal ni Diana at tinigop nito ang atake ng malaking ahas. Kaya naman, nagliyab ang punyal nito. Punyal ng babaylan? Ibalik mo ang ataking ginawa ng kalaban? Nagpakawala ng malakas na apoy ang punyal ni Diana na siyang atake ng kalaban nito. Kaya naman tumama yon sa malaking ahas at dahil yon ay napaatras ito at nahulog sa malaking ilog ng apoy. Kaya naman mabilis na pinuntahan ni Diana si Polay. Ayos ka lang ba? Buhay ka pa ba Polay? Syempre, aswang kaya ako. Grabe ka naman sa akin Diana. Pero lang Polay, salamat ah. Niyakap ni Diana si Polay bilang pasasalamat nito sa pagtulong sa kanya. Pero ang inaakala nilang tapos na ay hindi pa pala dahil muling umahon ang malaking ahas sa nagbabagang ilog ng magma at muling inatake sina Polay at Diana. At dahil akala nila ay tapos na, hindi sila nakahanda sa gulat. Kaya napapikit na lamang ang dalawang bata habang nagyayakapan. Pero nagliwanag ang rebulto ng ahas na may nagbabagang mga mata. At mula dito, natanggal ang mga mata nito na siyang mga mutya ng apoy at mabilis na lumipad patungo kay na Diana at sa nakanganga na si Polay. Ang isang mutya ay nalunok ni Polay at ang isang mutya ng apoy ay bumunta sa medalyon ni Diana bago pa sila tamaan ng atake ng malaking ahas. Ilang sandali lang, napadilat ang dalawa dahil walang nangyaring masama sa kanila at dito ay nakita ni Diana na nasa medalyon na niya ang isang mutya ng apoy at ito ang sumalba sa kanya. Ang mutya ng apoy Polay, nasa medalyon ka na? Paano nangyari yun? Pagtingin ni Diana kay Polay, nakita niya ang pagbabaga ng mga mata nito na wala ang mga sugat at galos nito sa katawan at nagbabaga pa ang mga kuko ni Polay na ang ibig sabihin ay taglay ni Polay ang mutya ng apoy. Ayos to ah. Hindi tayo tinablan Diana. Nagbabaga pa ang mga kuko ko. Nga, ibig sabihin, nasa yung isa pang mutya ng apoy Polay. Kinilala tayo ng kambal na mutya ng apoy. Nga eh. Ngayon, umanda sa akin ng pangit nito. Umanda ka kay Polay ang nag-aapoy na magindarang cute. Nga, pinapahirapan tayo ng pangit nito. Ngayon, tayo naman ang gagante. Sinugod nila Diana at Polay ang malaking ahas. At dito ay nagbuga naman ito ng apoy pero hindi na tumatalab sa dalawa. Kaya kinalmot ito ni Polay sa katawan nang nagbabaga nitong mga kuko. At dito na ito parang nasaktan dahil nagiiwan ng paso ang madaraanan ng mga kuko ni Polay. Sumunod din si Diana at tinaga ang malaking ahas sa katawan gamit ang kanyang punyal kaya nagawa niya din itong masugatan at masaktan. Hinawakan pa ni Polay ang buntot nito at pinutol yon. Ayun ang bagay sa buntit mo. Nakaganti din akong pangit ka. Diana, tapusin mo na yan. Sige Polay, nananawagan ako sa 4 na elemento ng buhay. Tubig, hangin, lupa at apoy. Sa punyal ko, magkaisa. Nagliwanag ang 4 na mutya sa medalyon ni Diana at dito ay sumanib sa kanyang punyal. Sinugod nito ang malaking ahas na kanyang hinati sa dalawang katawan dahilan para mapatay nila ito ni Polay. Ayos, patay na ang pangit. Nga, nagtagumpay tayo Diana. Napagod ako dun ah. Ako nga din Polay eh, napagod. Mabuti na lang, natalo natin ang banday at nakuha ang mutya. Mabuti pa, umuwi na tayo. Sige Diana, tara na. Lumabas ng kuweba ang dalawa dahil nagawa na nilang makuha ang mutya ng kambal na apoy.
na tag-isa pang napunta kay Polay at ang isa ay kay Diana. Pero sa kanilang paglabas ng kuweba ay nagulat sila dahil maraming aswang nagabunan ang nakaabang sa kanila sa pamumuno ni Hedra, ang supremo ng mga ito. Kamusta, anak ni Regina? Nagkita din tayo sa wakas. Ay Polay, tawag ka oh. Kilala mo ba yan? Hindi Diana eh. Wala akong kilalang pangit. At saka hindi naman Regina ang pangalan ng nanay ko. Ikaw ang sinasabihan ko, bata. Ako ba? Akala ko naman. Si Polay. Pilosopo ka pa ha? Nakita mo bang marami kong alagad na kasama? Hindi ka ba natatakot? Bakit naman ako matatakot sa'yo? At ano naman kung marami kang kasama? Hindi kami natatakot sa'yo kahit pagod na kami ni Polay. Lalaban pa rin kami. Nga, di nga kami natakot sa malaking ahas. Sa'yo pa ng mukhang butike. Sabay tawa ng dalawa na ikinainis naman ni Hedra. Sige lang, tumawa lang kayong dalawa at mamaya pagluluray-lurayin ko ang mga katawan nyo. Ang tatapang nyo, gayong dadalawa lang naman kayo. At dito ay may nagsalita sa itaas at ito ay sina Agua at Teria na ibinababa ng mga lok. Anong dalawa lang sila? Kasali din kami sa laban ni Teria pangit ko. Nga, makakasama namin ang mga kaibigan namin mga lok. Agua, Teria, mabutit tumating kayo. Diana, nag-alala kasi kami ni Teria sa'yo eh. Kaya naman naisipan namin na sundan ka ni Teria. Diana, nagpaalam naman kami sa mga nanay namin. Kaya ayos lang na sumunod kami sa'yo. At sakto lang pala ang dating namin ni Agua. Nga eh, mukhang kailangan namin ni Polly ang tulong nyo. Polly, ito pala si Teria at Agua, mga kaibigan ko. Siya nga pala Teria, Agua, si Polly, ang magindarang pasaway. Ano ka Diana? Hindi kaya ako pasaway? Mukhang magkakasundo kayo ni Agua Polly ah. Pareho kayong pasaway. Ano ka Teria? Hindi nga ako pasaway. Habang nag-uusap ang apat, ay dumating naman si Laika na sumunod na din kay Diana sa tulong din ng mga kaibigan nila mga kapre. Ganun na ba kayo katakot kay Diana? Isinama mo pa talaga ang mga alagad mo? Para lang mapatay siya? Manang Laika, salamat at andito ka Manang. Kamusta si nanay at tatay? Uuwi na din ako Manang. Tinan mo, isa na lang ako lang sa mutya ko. Nalungkot naman si Laika na may halong saya. Pero hindi ito ang oras para ipakita niya yun kay Diana. Oo Diana, andito na ako. Salamat naman at ligtas ka. Mamaya na tayo mag-usap tungkol kina nanay at tatay. Harapin muna natin ang mga kalaban ngayon. Sige Manang. Ano pangit na mukhang butik eh. Di na kami dalawa ni Diana. Marami na kami. Kahit magsama-sama pa kayong lahat, hindi kayo mananalo sa amin. Di subukan mo. Di kami natatakot sa'yo. Palay, Agua, Teria, maganda kayo sa laban. Naghanda na nga sila sa laban nang biglang may nagsalita pa at ito ay si Bebeng sakay sa humahangos na tikbalang. Sandali, sasali din ako Diana. Pasensya na at nahuli ako. Ang bagal kasing tumakbo ng tikbalang nito eh. Paano hindi babagal sa pagtakbo ang tikbalang Bebeng? Ang taba-taba mong nakasakay sa kanya. Ano ka Diana? Mataba nga ako pero maganda naman ako. Siya nga pala Bebeng, si Polay, Agua at Teria, mga kaibigan ko. Polay, sila Agua, Teria at Bebeng, mga naunang tumulong sa akin. Nagkamustahan pa ang 5 bata na tila hindi pansin sa Hedra ng mga ito. Kaya naman lalo lamang itong nainis. Nagkamustahan pa talaga kayong 5 ha? Sasabay-sabayin ko rin naman kayong papatayin mamaya. Ikaw ang mamamatay dito, 10 na mga alagad mo Hedra, kaya huwag mo kaming maliitin. Lalo na si Bebeng kasi ang taba-taba niya. Diana naman eh. Magkakampi tayo kaya wag mo akong tuksoin. Totoo namang mataba ka Bebeng ah. Mga bata, huwag na kayo magbangayan dyan. Maghanda na kayo sa laban. At sa'yo Hedra, tama ang kapatid ko. Ikaw at ang mga alagad mong matatalo dito. Nga, dali Polay, Teria, Agua, Bebeng, maganda na sa laban. Mga kaibigan kong kapre, tikpalang, mga mangalok, sigbin at iba pa, maganda na kayo. Kaya naman naghanda na nga ang lahat sa laban. At dito ko na muna po tatapusin ang kwento ni Diana at ng iba pa. Sana po ay nagustuhan ninyo. At abangan niyo po sana ang huling bahagi
at ang paglitaw ng panglimang mutya sa medalyon ni Diana, ang batang babaylan na inampo ng pamilyang aswang. Maraming salamat at magandang araw pong muli sa lahat.